Siraulo ka talaga kahit kailan. Wala ka nang ambag sa bahay na ito. Nagagawa mo pa talaga lumikha ng gulo. Tingnan mo ginawa mo, Rogar. Dahil sa kabastusan mo, lahat ng mga kasambahay natin ay nagsisialin sila. Natatakot sila sa kamanyakan mo. Kabastusan? Wala naman akong ginagawa sa kanila. Kinakausap ko lang naman sila eh. Anong bastos dun? Grabe naman sila oh. Ganyan ang ugali ng mga siraulong tao. Kahit nahuli na, ayaw pa rin umamin. Kau Rogar malapit na ako mapuno sa iyo kapag Kapag napuno ka sa akin, ipapapatay mo ako? Pinagsasabi mong siraulo ka. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? O baka naman, nakahit-hit ka na naman ng kung anong usok niyan. Kilala kita, Papa. Alam ko kung anong kapasidad ng impluensya mo. Pero wala akong pakialam kung anong gawin mo sa akin. At saka, bakit naman ako mababahala? Wala naman akong ginagawang masama eh. Ikaw yata meron. Manahimik ka! Nakakaya ka sa angkan natin. Pati mga kasambahay na walang kamalay-malay inaabuso mo. Eh ano ba kasi ang sumbong nila? Meron ba akong ginahasa sa kanila? Wala naman Binastos mo sila. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Bakit? Mahirap ba sa iyo na aminin na may ginawa kang katarantaduhan sa pamamahay na ito? Saan mo ba nakuha yung ganyan ugali? Pinag-aaral kasi kita, puro ka bulakbol. Kaya tuloy lumaki kang walang kwenta. Puro na lang kabulukan ang naidudulot mo sa pamilyang ito. Ikaw pa naman ang panganay pero yung ugali mo, parang patamon. Apong naman, magdahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo. Anak mo pa rin yan. Isa ka ba, Avria? Alam mo, malaking parte ng pagkatao ng anak natin na to ang hinubog mo sa maling paraan. Kung hindi dahil sa pangungonsinti mo mula pa ng bata to, hindi naman to magkakaganito eh. Kahit kasi mali ang ginagawa nito, para sa iyo tama. Anong klaseng ina ka? Hindi ko naman kinukonsinti si Rogar. Sinasabi ko lang na wag mo naman siyang masyadong pag-initan. Hindi mo kasi nakikita ang pagsisikap niya kasi puro na lang mali ang nakikita mo. Kasi yun lang naman talagang pinapakita niya. Puro kamalian lang. Kaya ano nga asahan mong isipin ko sa kanya? Pwede ba, Avria? Umiiral na naman yung pagiging konsentidor mo. Tingnan mo yung dalawa nating anak. Yang si Jordan at Renan. Hindi mo sila kinukonsente. Hindi mo nga sila paborito eh. Pero tingnan mo naman, maayos ang ugali, disente, matalino, at higit sa lahat, may silbi sa pamilyang ito. Alam mo ikaw talagang may kasalanan kung bakit lumaking walang kwenta at tangay ang si Rogar eh. Kaya manahimik ka dyan dahil wala kang karapatang sumali sa usapan na ito. Anong walang karapatan? Ako ang ilaw ng tahanan na ito. Pundido ka na matagal na. Kasi kung hindi, magagabayan mo sana ng maayos ang taong yan. Pero hindi. Sira ulo at walang kwenta na ngayon. Una! Sila na magaling. Silang dalawa na ang disente. Silang dalawa na matalino. Kala mo mga perpekto eh. Pero itong si Jordan, duwag. Nakita ko nung nakaraan. Sinisigawan lang ng mga pinsan natin. Utik. Ayaw man lang lumaban. Ito ba yung pinagmamalaki mo? Walang bayag para bumalag? Ito naman si Renan. Oh, napansin mo na naman ako. Manahimik ka! Di pa nga ako tapos magsalita eh. Ang dami mong sinasabi, wala namang kwenta eh. Bakit kasi di ka nalang umamin na hinipuan mo yung kasambahay natin kaya nag-resign? Madali lang namang umamin kung talagang may bayag ka eh. Kaso wala. Ba't tinatarantado mo ba ako? Hindi. Sinasabi ko lang ang totoo. Hinipuan nito ang mga kasambahay? Oo, Papa. Sinabi lang ng mga kasambahay na sinipulan sila ni Rogar kasi tinakot niya na kapag nagsumbong, may mangyayaring masama sa kanila. Ang totoo, ilang beses na niyang hinawakan sa puwet, sa dibdib at kung saan-saan pang parte ng katawan yung mga kasambahay natin eh. Ba't tarantado ka talaga? Ano ka ba? Huwag mo naman suntokin ang anak natin. Buti nga suntok lang eh. Kung ipabugbog ko yan sa mga tao ko, may magagawa ka? Hindi naman madadaan sa sakitan ng lahat ng bagay, Apong. Ano ka ba naman? Hindi na madadaan sa mabuting usapan niyang anak mo. Malala ng ugali niya. Dahil sa kanya, nawawalan tayo ng kasambahay. Sobrang hirap makahanap ng kasambahay dahil sa record na meron tayo. Dahil dyan sa anak mong siraulo. Pa, tama na. Wala naman na tayo mapapala kung talagang ayaw magbago ni Kuya Rogar eh. Kumalma na lang kayo.
Tumataas na naman ang blood pressure niyo eh. Kuya Rogar, ayusin mo naman ang ugali mo. Para kang bata na laging dapat sawayin eh. Ayusin ang ugali? Bakit? Nung mga bata ba tayo? Maayos ang ugali ng tatay natin na yan? Hindi! Ako ang palagi pinag-iinitan yan dahil ako ang panganay. Kesyo dapat matalino ko kasi ako ang magmamana. Dapat perpekto. Dapat madiskarte. Kung husgahan niya ako ngayon, parang nakakalimutan niyo na kung anong dinanas kong hirap sa tatay natin na to eh. Ikaw Papa, ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Masyado mong pinresyo ng utak ko sa murang edad ko pa lang. Kaya ako naging ganito. Kaya wala kang karapatan na magreklamo kung ano ko ngayon. Kasi ikaw lahat ng dahilan kung bakit ako walang kwenta sa paningin mo. Lumabas na lamang ng mansyon ng lalaking si Rogar. Sinundan naman ito agad na matandang babae na si Doña Avria. Napapabuntong hininga na lamang ang Don. Inalalaya naman ni Jordan at Renan ang kanilang ama para makaupo sa sofa. Ay nako, yan talagang kuya niyo. Wala na talagang maasahan dyan. Kapag ako nainis, ipapatapon ko na sa ibang lugar yan para hindi na maghasik ng kabastusan dito eh. Di na kailangan gawin yan pa. Ang kailangan natin, kausapin ng maayos si kuya. Naniniwala ko na kaya niya pang magbago. Kuya Jordan naman, pinagsasabi mo. Kung kaya niya magbago, dapat noon pa niya ginawa. Noon pa man, wala naman ang kumakausap sa kanya ng tama eh. Palagi siyang binubulyawan. Wala ni isa sa atin ang nagpapaintindi ng mga bagay na dapat niyang gawin. Kaya pakiramdam niya tuloy, wala tayong pakialam eh. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Maraming atraso ang kuya mo sa'yo. Pero ikaw, yan pa rin ang iniisip mo? Kahit naman kasi marami siyang atraso sa akin, hindi ko pa rin naman mababagong katotohanan na magkapatid kami pa. Nakikita ko kay Rogar na kaya niya pang magbago. Kailangan lang natin siyang akayin ulit sa liwanag. Ay nako, hindi ko na alam. Napapagod na ako. Sobrang daming kahihiyan na ang dinudulot niya sa akin at sa pamilya natin. Kuya Jordan, siguro ito na ang panahon para tanggapin mo na hindi na talaga magbabago ng ugali si Kuya Rogar. Masyado na siyang maraming ginagawang mali eh. Inaanay niya ang pamilyang ito. Para agapan yun, dapat palayasin na siya dito. Kahit naman palisin mo siya rito, gagawa at gagawa pa rin naman siya ng kalokohan. Kaya anong pagkakaiba nun? Mas mahihirapan lang tayong obserbahan siya kung wala siya rito sa mansyon. Ewan ko na. Hayaan niyo na muna ako makapag-isip. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kayong dalawa. Hindi kayo katulad ni Rogar. Masaya na ako ron. Sige na. Aakit na lang ako sa itaas. Renan, asikasuhin mo na ulit yung paghahanap ng mga kasambahay, ha? Sige Papa, ako na pong bahala dun. Naglakad na rin paakyat sa itaas ang Don. Naiwan ang dalawang binata sa kanilang sala. Napapabuntong hininga na lamang si Jordan. Napatingin siya sandali sa kanilang kusina. Naninibago siya dahil walang katao-tao roon. Na dapat sa ganung oras ng gabi, meron nang magluluto ng pagkain para sa kanila. Kaso wala. Lumayas na ang mga kasambahay dahil sa kabastusan ng kanilang kuya na si Rogar. Isinandal na lamang niya ang likod sa sofa at dismayadong bumuga ng hangin. Talagang ipipilit mo pa na magbabago si Rogar eh, no? Wala namang masama eh. Lahat naman ng tao may pagkakataong magbago. Hindi lahat. May taong alam mo na kagad na malabo nang magbago. Kuya, tanggapin mo na ang totoo. Wala nang pag-asa si Rogar. Madadamay lang tayo sa kalokohan niya kung mananatili pa siya sa tabi natin eh. Anong gagawin natin dyan? Itapon sa malayong lugar? Paano kung doon gumawa ng kalokohan tapos malaman na kapamilya natin? Bakit naman natin ipapatapon sa malayong lugar kung pwede naman nating i-rehab? Natigilan si Jordan sa sinabing yun ng kanyang bunsong kapatid. Para sa kanya, magandang ideya ang naisip ni Renan. Yun lang din ang nakikita niyang paraan para kahit papaano magkaroon ng kahit kaunting pagbabago sa kanilang kuya. Ang ideyang yun ay ilang oras na naglaro sa utak ni Jordan. Iniisip niya ang mga magiging epekto nito sa kanilang buhay. Mga bandang 10:00, nabagot ang binata sa kwarto nito dahil wala siyang ginagawa. Ilang araw na siyang tenga matapos siyang gawin ng maaga ang mga pinagagawa ni Don Apong. Si Jordan ang nagpapatakbo ng isa sa mga negosyo nila sa bayan.
Petiks-petiks lang ang gawain niya roon dahil magagaling naman ang kanyang mga tao. Si Renan naman, nagpa-practice pa lang itong humawak ng negosyo. Ay nako, makalabas na nga muna. Nung oras na ba? Ha? 9:00? Okay, sige, pwede pa. Oh, saan ka pupunta? Lalabas, magpapahangin. Sama! Nakaganyan ka lang? Kailangan pa ba formal? O sige na. Ayos na yan. Pagbaba ng dalawa sa sala, inabutan nila ang kanilang ina na nakaupo sa sofa. Problemado ito at umiiyak-iyak pa. Napatigil sila. Kahit na nakakainis ang kanilang ina, hindi nila ito kayang baliwalain. Hindi ko mahanap ang kuya ninyo. Kung hindi nyo sana siya pinagtulungan, hindi sana siya aalis. Manaman, kung makaiyak kayo dyan, para naman bata si Kuya Rogar. Babalik yun dito. Di naman yung kusang aalis eh. Sa kapal ba naman ng mukha nun eh. Hindi niya kayang gawin yun. Isa ka pa. Isa ka sa mga dahilan kung bakit nagkaganon ang kuya ninyo. Huwag niyo ako sinisisi dyan ha. Hindi ako magulang ni kuya. Renan, huwag ka nang sumagot. Hahanapin na lang namin si kuya. Total lalabas naman kami. Pinagsasabi mo. Akala ko mas... Sige na, unahin na muna natin to. Lumabas sila ng mansyon. Nakasimangot si Renan. Banas na naman ito. Ayaw kasi nitong sila pa ang maghahanap sa kuya nila. Samantalang meron naman silang mga tauhan. Kaya naman habang nasa biyahe ay tahimik lang itong nakatingin sa kanilang dinaraanan. Sa bayan lang naman pupunta yun eh. Saglitin na lang natin. Naku, bahala ka. Masyado ka kasi mabait eh. Huwag ka na magmaktol. Huwag magmaktol. Parang kinukonsinti mo na rin yung si Kuya Rogar eh. Ha? Pinagsasabi mo? Ginagawa ko to para mabuo pa rin yung pamilya natin. Di mo ba nakikita? Unti-unti na tayong nasisira. Hindi naman natin kasalanan yun eh. Kasalanan yun ni Kuya Rogar. Kasalanan din natin. Kung wala tayong gagawin at hahayaan lang natin makitang nawawasak ang pamilya natin. Alam kong bad trip ka kay Kuya Rogar. Pero pamilya pa rin tayo. Pag natin sukuan yung tao. Hindi naman siya magkakagano kung sobra-sobra yung expectation ni Papa. Akala mo ba masaya ako na lagi niya akong pinupuri? Hindi. Kasi lagi niya naman kinukumpara sa akin si Kuya Rogar. Alam mo ba yung feeling ng kinukumpara? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Kailangan na nating humiwalay sa kanya bago pa tayo madamay. Ano bang mahirap intindihin dun? Alam mo kung anong mahirap intindihin? Si Papa ang dahilan kung bakit siya nasira. Pero ngayon sira-sira na si Kuya Rogar, wala namang ginagawa si Papa para may ayos siya. Para siyang bumili ng laruan na nung nasira na, itinapon niya na lang. Nagigits mo ba ako? Kung hindi mo ingatan ng isang tao o bagay, dapat marunong kang mag-ayos nun kapag nasira mo. Yun ang sinasabi ko. Di, biktima pa pala si Kuya Rogar dito. Oo, biktima siya rito. Mga magulang natin ang may kasalanan ng lahat kung bakit tayo nagkaganito. Kasi sila ang nagpalaki sa atin eh. Nanahimik na ang binatang si Renan. Nakuha niya naman ang pinupunto ni Jordan kaya hindi na ito pinahaba pa ang usapan. Papandari na sana ni Jordan ang sasakyan pero nagulat sila nang biglang may lumitaw na babae sa kalsada. Muntik niya na itong mahagip. Buti na lang ay nakapagpreno siya kaagad. Uy, may babae pala. Saan galing yun? Hindi ko rin nakita eh. Tara, babay natin. Baka nasagi. Miss? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na, hindi ko nakita eh. Bigla kang lumitaw dyan eh. Sa totoo lang, kanina pa ako naglalakad sa gilid. Akala ko kasi nakaparada lang kayo. Tatawid sana ako sa kabila, bigla kayong umandar. Hindi ko lang kayo nakita. Pasensya na ulit ha. Pero hindi ka ba namin nasagi? Hindi naman. Wala naman nangyari masama sa akin. Ganun ba? O sige, mag-ingat ka sa paglalakad ha. Saan ba punta mo? At bakit mag-isa ka lang sa ganitong katahimik na lugar? Galing pa ako kasi sa San Isidro kanina. Nag-a-apply ako ng trabaho eh. Ang kaso nga lang, hindi naman ako natanggap. Tapos nung papauwi na ako, nawala naman ako ng pera. Ang dami palang mandurukot dun. San sa San Isidro ba, miss?
Dito malapit sa paanan ng bundok? Oo, doon nga. Nakko, marami talaga sila ulo doon. Pero ano bang ina-applyan mo ron? Cook ka ba? Marami kasing karinderya doon eh. Hindi. Nag-a-apply akong kasambahay. Yun lang kasing alam kong trabaho eh. Nagkatinginan na magkapatid. Sandali nilang tiningnan din ng babaeng si Paloma. Malinis naman itong tingnan at mukhang matino. Komportable silang kausapin ito. Alam mo, naghahanap din kami ng kasambahay eh. Kung gusto mong sumubok, pwede ka naman naming isama ngayon at iharap sa ama namin. Naku, maraming salamat. Pero anong oras po kayo pwedeng pumunta sa inyo? Gabi na kasi. Pwede po bang tanghali? Kasi meron din po akong applyan sa San Fidel na mansyon. Yung kay Don Apong po ba yun? Tatay namin si Don Apong. Hala, ang liit naman ng mundo. Saan ka ba uwi ngayon? Natihatid ka na lang namin. Para naman bukas sigurado makarating ka. Baka kasi mapahama ka rito at hindi ka na makapagtrabaho sa amin. Hindi na, malapit na rin naman ako eh. Kaunting lakad na lang dito. Pero maraming salamat ah. Ah, ganun ba? Oy, sige. Maga po akong pupunta bukas. Maraming salamat po ulit. Nakakatuwa kasi parang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para makatagpo ko kayo. O sige na, mag-ingat ka sa paglalakad ha. Eto nga pala yung calling card namin. Inabot ni Jordan ang kulay puting card na hindi naman kalakihan. Nakangiti naman itong tinanggap ng babae at nagsimula na rin maglakad palayo. Napailing na lang din silang magkapatid at muli na ring sumakay. Habang nagmamaneho, hindi mawala-wala sa isipan ng lalaking si Jordan ang itsura ng dalaga. Parang palagay niya kasi nakita niya na ang ganong klase na mukha. Pero hindi niya lamang matandaan kung saan. Ilang sandali lang, nakarating na rin sila ng bayan. Pinuntahan nila lahat ng maaaring puntahan ng kanilang kuya. Pero hindi nila nakita ang lalaki sa mga lugar na yon. Kanina pa tayo naghahanap pero hindi pa tayo nagiinom. Inom pa ba tayo? Tara, dun sa bar na yun. Inom na rin ako eh. Ay nako, sinayang lang natin yung oras natin sa paghahanap sa mokong na yun. Uminom ng alak ang dalawa. Hindi sila gaanong nagpakalasing dahil magmamaneho pa si Jordan pa uwi. Mga 2 oras lang sila roon. Pagkatapos, naisipan na rin nilang umuwi. Bagsak agad sila at nakatulog. Nakalimutan na nilang sabihin sa kanilang ina na hindi nila nakita si Rogar. Kinabukasan ay maagang nagising ang 2 binata. Maaga rin kasi dumating yung babaeng hindi pa nila alam ang pangalan. Basta kilala lamang nila ito sa muka. Maayos ang suot ng babae. Matino itong tingnan at talaga namang litaw din ang kagandahan. Namamangha si Jordan. Mas maganda pala ito kapag maliwanag. Dinala nila ang babae sa guest room kung saan naroon din ang kanilang ama. Ang kailangan ko rito ay yung mahaba ang pasensya. Kasambahay na maraming alam gawin pagdating sa kusina. Masipag, hindi tatamad-tamad, at hindi tutulog-tulog kapag may gawain. Galante ako sa pasahod. Hindi ko tinitipid ang mga kasambahay ko rito. Kaya mo bang gawin ang lahat ng pinagagawa ko? Opo, kakayanin ko po. Meron na rin naman po kasi akong karanasan sa pagiging kasambahay at makakaasa po kayong hindi po ako tamad. Kahit nga po madaling araw, kumikilos po ako eh. Sinabi na rin kasi ng ibang kasambahayan dito pero kapag nagsimula na, ang tatamad. Sana naman hindi ka ganon. Ay siya nga pala, wala ka bang ibang kakilala na pwede mong isama rito? Kailangan kasi namin ng marami. Wala na nga po eh. Sa katunayan, wala rin naman po akong kaibigan. Trabaho lang po talagang ginagawa ko sa buhay ko. Bakit nga pala gusto mo magtrabaho? Para po sa lolo kong may sakit. Kailangan ko po ng pera para sa maintenance niya eh. Mukhang mabuting apo ka yata. Sana ganyan din ang panganay ko. Ay hindi bale, pwede ka na magsimula ngayong araw. Talaga po? Tanggap na po ako? Oo, tanggap ka na. Jordan, ikaw na bahalang magturo sa kanya kung saan siya titira ha. Renan, sumama ka sa akin. May pag-uusapan tayo sa negosyo mo. Maraming salamat po ulit. Miss, nakalimutan mo palang sabihin yung pangalan mo kanina. Ano bang pangalan mo? Nasa application ko po, sir.
Pero ano nga pangalan mo? Paloma po. Paloma po ang pangalan ko. Ako naman si Jordan. Pangalawang anak ako. Yung kanina, si Renan. Yung panganay namin, wala rito, si Rogar. Yung kanina, si Don Apong naman yun. At ang ina naman namin, si Doña Avria. Sige po. Tatandaan ko po yung mga pangalan ninyo. Sinamahan ni Jordan ang dalaga para dalhin sa tulugan ng mga kasambahay. Maraming double deck doon. Tanging ang dalaga pa lang ang nag-iisang gagamit noon kaya malaya siyang makakapili ng higaan. Ikaw nang bahala kung saan ka hihiga. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas maganda kung doon ka sa dulo para hindi gaano malamig. Giginawin ka rito sa harapan eh. Sige po, maraming salamat po. Sir, may tatanong po pala ako. Kailan po pala ang day off dito? Tuwing linggo, Lunes na ng umaga balik mo. Ay sige po, maraming salamat po. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka ha. Maya-maya, pwede ka na magsimula. Tumangon na lang ang dalaga ng may ngiti sa muka. Napangiti na lang din si Jordan. Tila ba nahahawa siya sa pagiging masigla ni Paloma. Aminado si Jordan na nagagandaan siya sa kasambahay nila. Sa lahat ng kanilang naging kasambahay ay si Paloma na ang pinakamaganda. Sa kabilang banda, nakaramdam ng pag-aalala ang lalaking si Jordan. Naalala nila ang kuya nilang si Rogar. Tsak na mas mapapansin ito ni Rogar dahil sa ganda ni Paloma. Dahil kung ang ilang kasambahay nga na katamtaman lang ang itsura ay nagawang bastusin at pagnasaan ni Rogar, ano pa kaya ang bago nilang kasambahay? It's nice to be back! Nagulat silang lahat sa sala. Bigla na lang kasing dumating ang binatang si Rogar. Amoy alak at medyo maasim na rin. Yung itsura nito ay parabang dinubog ng taong bayan. Nakita rin nilang may sugat sa labi at kilay. Nag-aalalang lumapit ang Donya. Diyos ko, ano bang nangyari sa iyo anak? Bakit ka ba may sugat at bakit ba ganyan ang itsura mo? Don't mind me, ma. Kailangan ko lang ng pagkain. Aling Tering! Handa mo ako ng pagkain! Sinong Aling Tering ang tinatawag mo? Nakakalimutan mo bang nag-resign silang lahat ng dahil sa'yo? Ay, oo nga pala. Sorry. Nakakalimutan ko eh. Ganito na lang. Ma, ihanda mo nga ako ng bagong lutong pagkain. Bakit ako maghahanda ng pagkain mo? May bago naman ng tayong kasambahay. Biglang nagliwanag ang mukha ni Rogar para itong naging good mood bigla nang marinig yon. Sakto naman na biglang dumating si Paloma na may daladalang tubig para kay Don Apong. Oh, ito na pala bagong kasambahay. Sigurado ba kayo na kasambahay ang isang ito? Hindi ito mukhang kasambahay eh. Hindi ito pang kusina o ano pa man. Pangkama to. Uy, bunga mo nga. Napakabastos mo talaga. Kuya, wag mo naman bastusin tong bago nating kasambahay. Ang hirap-hirap makahanap ng bago eh. Umayos ka, Rogar ha. Kapag hindi ako nakapagpigil, baka ipatapon na talaga kitang hayop ka. Kalma lang. Wala naman akong gagawing masama eh. Nandito lang ako para makita ang ganda ng bago nating kasambahay. Magandang umaga sa'yo. Anong pangalan mo nga ulit? Magandang umaga rin, sir. Ako po pala si Paloma. Uy, ganda ng pangalan ah. Nakakabuhay ng pagkalalaki. Umalis ka na nga sa harapan ko, bago pa kita mabalya. Tumatawa-tawa pa ang lalaking si Rogar ng mga sandaling yon, na parabang inaasar lang nito ang mga tao sa mansyon. Naglakad na si Rogar patungo sa silid nito. Nung mga sandaling yon, gigil na gigil ang matandang si Apong. Pero nilapitan na lamang ito ni Renan para kahit na papaano ay kumalman na rin ito. Habang si Jordan naman, inakyat niya ang kanilang kuya para kausapin. Nakahiga na si Rogar nang dumating siya. Kuya, ngayon pa lang nakikiusap na ako. Huwag mo naman sana bastusin si Paloma. Inosenteng babae yun eh. Ang gusto niya lang magtrabaho para sa lolo niya. At talagang sinundan mo pa ako para lang sabihin yan? Kilala naman na kasi kita eh. Kung yung mga naunang kasambahay nga, pinagnasaan mo.
Ito pa kayang si Paloma. Mabuti naman at kilalang kilala mo na ako. Pero huwag ka mag-alala. Wala naman akong gagawin eh. Mga ako sa akin, kuya. Mga ako? Ano ka, bata? Paano ba mga ako? Ganito ba? Pangako, di na ako mag-ano ng kasabay. Kuya, seryoso ko. Oo na, wala na akong gagawin. Pasamang tao talaga ang tingin mo sa akin eh, no? Naninigurado lang ako, kuya. Sinarado na rin ni Jordan ang pintuan at saka lumabas. Pagbalik niya sa sala ay wala ng tao roon. Tanging si Paloma na lang ang nakikita niyang nagliligpit ng pinagkainan. Nginitian niya ang dalaga. Ngumiti rin naman ito sa kanya. Himulang naging payapa ang buong maghapon kahit naroon si Rogar. Nakakapanibago para sa kanila na hindi gaanong madaldal o maingay ang binata. Kalmado lang itong kumakain sa kusina. Ni hindi rin nila napapansin na may ginagawa ito sa kanilang kasambahay na si Paloma. Mula sa guest room, nakasilip si Jordan at si Renan. Binabantayan nila ang kilos ng kanilang kuya. Parang kakaibang tao ngayon tong si Rogar ah. Ano kaya nakakain nito? Pinagsabihan ko kasi siya kanina. Siguro natauhan na siya. Natauhan? Sigurado ka ba? O baka may bago na naman kasing pandar yung isang yan. Basta, obserbahan na lang natin. Pasimple silang nagtungo sa kusina para kunwari ay may gagawin sila. Agad naman ding lumabas ang babaeng si Paloma. At napansin ni Jordan na tila wala namang naging problema ang babae. Oh, bakit hindi kayo maalis ng bahay? Binabantayan niyo ako, no? Bakit ka naman namin babantayan? Ano ka, aso? Ang sabihin niyo kasi, nag-aalala kayo na baka may gawin ako sa bagong kasambahay. Well, mukha naman talaga siyang pang-model eh. Pero weird ah. Anong weird? Ngayon lang ako nakakita ng babaeng sobrang lakas na kayang iurong ang drum sa gilid ng mansyon natin eh. Tao ba yung babaeng yan? Ano ba tingin mo? Akala ko kasi superwoman eh. Sabog ka pa yata eh. Paano naiusog niya yung drum eh? Mabigat yun. Yun nga rin ang tanong ko, di ba? Gusto mo talong natin sa kanya? Wag na. Manggugulo ka pa sa abalang tao. Ganda rin ni Paloma, no? Grabe, nakakaano. Kuya, meron tayong usapan ha. O bakit? May ginawa na ba ako? Wala pa naman ah. Tandaan mo ah, namumuro ka na kay Papa. Dati na ako namumuro, hindi pa naman ako bumibingo. Tinawanan na lang sila ni Rogar. Insulto na lamang ang naramdaman ni Renan. Pakiramdam kasi nito, hindi naman siniseryoso ng binata ang kanilang sinasabi. Iniwan sila ni Rogar sa kusina. Napainom na lamang sila ng gatas. Mga bandang 5:00, umalis na muna si Renan para sa negosyo nito. Naiwan si Jordan sa mansyon. Tanging si Doña Avria lamang ang naroon, pati na rin si Paloma. Dahil walang magawa si Jordan, naisipan niya maglakad-lakad na muna. Nakarating siya sa gilid ng mansyon kung saan naroon ang tambak nila. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nagtago sa gilid. Ang sipag naman itong si Paloma. Parang hindi naman to napapagod. Nanlaki naman ang mga mata ni Jordan nang makita ng dalawa niyang mga mata kung papaanong niyakap ni Paloma ang isang drum at saka inilipat sa kabila. Hindi siya makapaniwala. Sa pagkakaalam niya kasi, nung binuhat niya yon, dalawa sila ni Renan ang nagtulong. Walang ya, paano nagawa ni Paloma yon? Totoo nga, malakas talaga si Paloma. Napangiti si Jordan. Dahil kasi sa nakita niya, naintindihan na niya kung bakit parang ilag si Rogar sa dalaga. Malakas si Paloma. Sapat ng dahilan yon para makampante siyang papalag naman ng babae sakaling bastusin ni Rogar. Hindi na niya inabala pa ang dalaga. Binalikan na lamang niya ang kanyang ina at sinamahang manood ng TV sa sala. Sobrang tahimik na sa mansyon. Ganito namamayani ang katahimikan kapag pumapatak na ang 9:00 ng gabi. Tahimik na kasi ang mga kalapit na kabahayan. Ang mga tao naman sa mansyon ay maaga ring natutulog. Pero si Jordan, hindi siya dinadalaw ng antok kahit na anong gawin niya. Malikot lang siya sa higaan. Bukas yan! Pasok! Pumasok ang kanyang kapatid na si Renan.
na kapwa niya ay hindi rin makatulog dahil sa hindi nila malamang dahilan. Oh, akala ko tulog ka na. O bakit? Anong kailangan mo? Matutulog ka na ba? Hindi pa naman. Patambay na muna ako. Sama ng panaginip ko kanina eh. Nakatulog ka na pala kanina. Hindi ko alam kung tulog ba yun o hindi eh. Kasi kakapikit ko pa lang tapos parang may biglang panaginip na kaagad ako. Ano bang panaginip mo? Aswang daw. Aswang? Weirdo naman yan. Bakit aswang? Oo, aswang. Hindi ko nga rin alam kung bakit biglang aswang ang panaginip ko. Ano bang nangyari sa panaginip mo? Galit na galit daw yung aswang. Parang gusto niyang magiganti. Pero hindi ko rin alam kung bakit. Alam mo, tigilan mo na yung kakainom mo ng kung ano-anong vitamins ha. Kung ano-ano na lang yung napapanaginipan mo eh. Ha? Wala namang connect yun sa panaginip ko eh. Di ka naman doktor kung makapagsabi ka. Siya nga pala. Wala pa rin akong mahanap na kasambahay na iba ha. Halos lahat ng nag-a-apply kapag nalalamang dito silang magtatrabaho, umaatras eh. Loko kasi itong si Rogar eh. Nagkaroon patuloy tayo ng bad record sa mga agency. Tingin ko nga, hindi na natin kailangan ng iba pang kasambahay eh. Anong hindi? Anong tingin mo kay Paloma? Hindi napapagod? Exactly. Parang hindi nga siya napapagod. At ang lakas-lakas niya pa. Alam mo ba kanina, nakita ko rin yung pagbubuhat ni Paloma ng drum tapos inilipat niya sa kabilang pwesto. Totoo yung sinabi ni Kuya Rogar. Ha? Joke ba ito? Hindi nga. Nakita ko talaga. Naalala mo ba yung mabigat na drum sa gilid ng mansyon na to? Niyakap lang ni Paloma tapos binuhat niya para ilapag sa kabilang parte. Ano? Totoo? Ang kulit. Totoo nga. Ako na nga nagsasabi sa iyo eh. Hindi kaya sadyang batak na batak lang ang katawan ni Paloma sa trabaho kaya ganun siya kalakas? Pwede rin namang ganyan. Pero nakakamangha pa rin. Dahil sa kakaibang lakas na pinapakita ni Paloma, naisipan ni Jordan na obserbahan ang lahat ng kilos nito. May mga pagkakataong nalilito na ang binata. Madalas kasi ay mahinhin naman si Paloma. Kung minsan nga hindi na marinig ang boses nito. Sa mga nakalipas na araw, masasabi niyang wala naman silang magiging problema kay Paloma. Masipag ang babae. Talagang hindi rin ito nagpapahinga hanggat may mga gagawin pa. Samantala, wala rin namang sinusumbong si Paloma sa kanila. Himalang walang ginagawa sa babae ang kuya nilang si Rogar. Minsang malakas ang ulan. Ang bira naman buhay to oh. Kung kailan tayo naglalakad, saka naman biglang bumuhos ang malakas ang ulan. Alam mo namang inaayos yung sasakyan natin kanini. Sana pala, dinala ko na lang yung payong. Nakasilong ang magkapatid sa isang abandonadong tindahan. Inabutan na sila ng malakas na ulan matapos nilang bisitahin ang biniling lupa ng kanilang ama. Hindi naman kalayuan ng mansyon mula sa kinalalagyan nila. Kung tutuusin, kung tatakbuhin nila yon, ay makakarating sila ng 5 minuto roon. Ang kaso nga, parehong lamigin na magkapatid. Ay, siya nga pala. Wala bang naisusumbong si Paloma sa'yo? Wala naman. Bakit? May nasabi ba siya sa'yo? Wala nga rin eh. Kaya nga nagtataka ako eh. Hindi umaaligid sa kanya si Kuya Rogar. Malay mo naman kasi nagbabago na. Nagbabago? San banda? Hindi pa rin ako kampante no. Tingin ko, nabuelo lang yung kapatid natin eh. Pero nahihiwagaan na ako kay Paloma eh. Bakit? Ano ba mga napapansin mo? Bukod sa malakas siya, ang bilis niya rin kumilos. Tapos isang beses, malayo siya sa akin May binulong lang ako tungkol kay Kuya Rogar. Nagtaka ako kasi narinig niya yon. Sabi ko kasi, sira ulo si Kuya Rogar. Tapos lumapit siya sa akin at sinabi niyang hayaan ko na lang daw kasi hindi naman daw siya sinasaktan o binabastos. Ha? Anong gusto mong sabihin? Nagtataka ako. Niisip ko, tao ba talaga si Paloma? Walang yan naman tanong yan. Malamang oo. Ano man tingin mo sa kanya? Unggoy. Baka lang kasi dahil sa kalutangan mo, nalakasan mo yung pagkakasabi mo kaya narinig niya. Ikaw pa naman minsan, lutang ka rin naman. Siguro nga ganon. Pero hindi ko alam. Napapakamot na lamang sa ulo si Jordan. Nang bagyang tumila na ang ulan ay agad na rin naman silang tumakbo paalis.
Pagdating nila sa mansyon, napatingin pa ang binatang si Jordan nang makitang bilog ang buwan. Pagpasok nila sa sala, narinig na naman nilang nagagalit ang kanilang ama. How many times do I have to tell you na wag mong bibigyan ng perang siraulong yon? Mahirap bang intindihin ang sinasabi ko, Abria? Hindi ka ba naawa sa anak mo? Siya lang ang walang pera sa magkakapatid. Kahit pangkain niya sa labas, wala! Wala siyang pera dahil wala naman siyang kwenta. Kasalanan niya yon. Kung sana matino siyang anak, di sana may pera siya ngayon. At hindi siya mukhang kawawa. Ikaw nga, Abria, wag mo ngang ini-spoil ang taong yon. Pabayaan mo siyang magbanat ng buto para magkapera siya. Anong klaseng ina ka na kinukonsinti mo ang kahinaan ng pagiging inutil ng anak mo? Hindi mo maintindihan ang saloobin ng isang inaapong. Kasi kahit na kailan, hindi ka naman naging mabuting ama sa kanya. Palagi mo na lang siyang pinipressure sa maraming bagay noon. Kaya siya nagkaganyan kasi hindi niya naramdaman ang kalayaan na gusto niya. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Kasalanan ko na nagkaganon siya kahit na ang gusto ko lang naman ay sundan niya ang yapak ko. Pero ayaw nga niya sa landas na gusto mo. May sarili siyang buhay kaya dapat mong igalang yon. Sariling buhay? Ganyang buhay bang sinasabi mong sarili niya? Oo, ganitong buhay. Pero naisip mo ba kung bakit naging ganito ang buhay niya, Apong? Umalis ka na nga sa harapan ko bago pa kita masaktan. Ganyan ka eh. Kapag pinamumukha ko sa iyo ang pagkukulang mo bilang ama, palagi ka nalang umiiwas. Palibhasa, wala ka ring kwentang ama. Manahimik ka! Pa, Manahimik ka! pa, wag naman ganyan. Wag mo nang saktan si mama. Agad na inawat ni Rena ng kanilang ama, habang si Jordan naman ay umalalay kay Doña Abria para makatayo. Wala ka nang ang pakinabang sa akin, ganyan ka pa magsalita. Buwisit kang babae ka! Hindi mo na nga ako mapaligaya sa kama kasi wala ka ng asim. Gaganituin mo pa ako? Napakasira ulo mo! Hindi ako nagsumikap maging mayaman para lang pagsalitaan mo ko ng hindi maganda. Lumayas ka sa harapan ko bago ba kita masaktan ng malala! Renan, sige na. Hatid mo na muna si mama sa kwarto niya. Ako nang bahala rito. Ikaw ang tunay na masama rito. Hindi ang anak natin. Inakay na ni Rena na matandang babae. Pinapakalma naman ni Jordan ang kanilang ama. Nang mahimasmasan na ang Don, kinausap ito ng maayos ni Jordan. Pa, hindi niyo dapat sinaktan si mama. Kahit na ano pa man ang pinag-uusapan niyo. Di ba kayo nagsabi sa amin dati na kahit anong mangyari, wag na wag kaming mananakit ng babae? Sumusobra na kasi ang mama mo eh. Lalo niya lang pinalalaki ang ulo ng kuya niyo. Nakakabwisit! Paloma! Paloma! Nasaan ba tong babaeng ito? Sir, bakit po? Ano pong ipag-uutos nyo? Itimpla mo nga ako ng tsaa. Ang sarap ng timpla mo nung nakaraan eh. Nagustuhan ko. Sige na. Itimpla mo ako para naman marelax ako ngayon. Opo, masusunod po, Don Apong. Nagmamadaling umalis ang babae. Napansin pa ni Jordan ang tingin ng kanyang ama habang papalayo si Paloma. Mga ilang sandali lang naman ay naging kalmado na rin ang Don. Si Jordan naman, umakyat na lang din. Maaga siyang dinalaw ng antok ng mga sandaling yon. At maya-maya nga lang din, tuluyan na siyang pinagharian ng antok. Nagising siya dakong 3:00 na madaling araw. Hindi niya rin alam kung bakit basta pakiramdam niya ay merong nakatitig sa kanya. Bakit bukas yung bintana? Nakasarado naman to kanina. Naglakad siya papalapit doon. Bago niya isinarado ang bintana, meron siyang napansin na kakaiba. Para bang may bakas ng paa sa tapat ng bintana niya. Kitang-kita niya yung kasi nakabukas pa ang ilaw sa labas. Dahil nga kagigising lang at wala pa sa tamang wisyo, hindi niya na lamang yung pinansin. Bumaba na lang siya sa sala. O Paloma, bakit hindi ka pa natutulog? Ang dilim-dilim na dito sa sala. Anong ginagawa mo? Naglilinis po ako sa ilalim ng sofa. Ha? Naglilinis? Anong oras na oh? At saka, bakit hindi mo buksan yung ilaw? Ang dilim ah. Baka po kasi kapag binuksan ko yung ilaw magalit si Don Apong. Kaya hindi ko na lang po binuksan. Pasensya na kasi hindi pa po ako makatulog eh. Kayo po? Kagigising ko lang. Naalimpungatan ako. Ganun po ba? Ay,
Siya nga po pala sir, gusto niyo po bang ipagluto ko kayo na makakain? Sige, basta pagkatapos matulog ka na ha. Masayang kumilos ang dalaga. Magkasama silang dalawa sa loob ng kusina. Habang kumikilos ang babae, napatingin si Jordan sa bandang batok nito. Meron kasi siyang napansin doon na parang mabuhok na parte. Bagay na hindi niya naman napansin noong nakaraan. Paloma, ano nga palang probinsya mo? Ako po, Capiz po. Doon po ako ipinanganak. Tapos nung nasa 9 na taong gulang na ako, umalis na po kami roon. Capiz? Di ba yan yung probinsyang maraming aswang? Hindi naman po totoo yun, sir. Gawa-gawa lang po yun. Kumbaga, sinasabi lang po ng kalapit na probinsya yun para walang pumunta ron. Marami po kasi magagandang tanawin sa amin eh. Ayaw po yatang masapawan ng mga kalapit na probinsya kaya naninira. Uso rin pala ang siraan sa mga ganyan Opo, kanya-kanyang diskarte para makaago ng turista. E di walang aswang. Sa amin po wala, chismis lang. Pero sa ibang lugar, hindi ko po alam. Naniniwala ka ba na may aswang talaga? Opo, naniniwala po ako. Mababagsik ba talaga ang mga aswang? Sa pananaw ko po, hindi naman po lahat. Meron din po sigurong mababait na aswang. Kapansin-pansin na tila nagbago ang mood ng babaeng si Paloma nang mapunta na sa aswang ang kanilang usapan. Hindi na rin naman komportable si Jordan sa ganoong klaseng usapan kaya tinigil na rin niya. Hindi rin kasi siya interesado sa mga bagay na mahirap naman talagang paniwalaan. Kinabukasan, hindi na nakatulog si Jordan. Inasikaso na lamang niya sa umagang yun ang mga alaga nilang manok. Buti pa itong mga manok patila-tilaok na lang Sa sarap ng buhay. Yeah! Oh, aga mo nilakad ka? Oo, pero dyan lang naman sa farm natin. Bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Tumawag sa akin kanina si Mang Dodong Muntikan na raw madali mga baboy at manok natin. Ha? Paano muntikan ng madali? Ewan ko nga rin Basta parang may mabangis na hayop daw na lumapit doon kanina madaling araw. Mabuti na lang sa farm pala natulog si Mang Dodong. O sige, hintayin mo ako. Sasama ako. Bilisan mo Agad na pumasok si Jordan sa mansyon. Nakabanggaan niya pa si Paloma sa hagdanan. Humingi naman ng paumanhin ng babae. Pero para itong balisa. Nakayuko lamang ito at hindi makatingin na maayos. Napapailing na lamang si Jordan at hindi na lang din niya pinagtuunan yun ng pansin. Sigurado ka ba mabangis na hayop yung nakita ni Mang Dodong? Hindi ko nga rin sigurado teka, Mang Dodong! Mang Dodong! Makilang beses nilang kinatok ang pintuan. Ilang sandali lang ay lumabas na rin ang matandang lalaki na nagkukusot pa ng mga mata. Nako, baka napuyat po yata kayo kakabantay. Magandang umaga po nga sir. Ali kayo, pasok po kayo. Agad silang hinandaan ni Mang Dodong ng mainit na kape. Napangiti naman si Jordan. Amoy na amoy kasi ang aroma nito. Masarap talaga kayo magtimpla ng kape, Maraming salamat po, sir. Mang Dodong, gusto ko lang po sanang itanong ulit. Ano po ba talaga yung nakita nyo? Isang matangkad na aso. Asong matulis ang tenga. Hindi normal ang pagiging mahaba ng uso niya Kulay itim siya at wala siyang buntot. Tinutukan ko ng ilaw yung aso na yon, kaya nakita ko kulay pula ang mga mata. Pilit niyang binubuksan yung kulungan ng mga baboy. Buti na lang, nagising ako. Kinuha ko yung 2x2, pinalo ko yung asong itim. Tinamaan siya sa paa, tapos hindi kayo maniniwala mga sir. Ang taas ng talon ng aso. Nakikita niyo po ba yung puno ng mangga dyan? Ayun, lumundag siya paakyat doon tapos saka umalis na rin. Kilala nila si Mang Dodong. Hindi yun mahilig gumawa ng kwento-kwento lang. Sa halos 3 dekada na nitong nagtatrabaho sa pamilya nila, yun lang ang unang pagkakataon na may kinuwento matanda ng ganon. Kaya naman, laking pagtataka ng magkapatid kung ano nga ba talaga ang nilalang na nakita ni Mang Dodong. May naisip po ba kayo kung anong klaseng aso yun? Hindi aso yun sir, hindi hayop. Ano? Aswang po. Aswang po yung nasa isip ko. Baka po aswang yung nakita ko. Aswang? Nagiging aso din po pala mga aswang?
Base sa pagkakaintindi ko, ang mga aswang kayang magpalit-palit ng anyo bilang hayop. At ang pagiging aso ang isa sa pinakamadalas nilang gawin. Di, totoo nga talaga ang aswang. Ang weirdo lang no? Nung nakaraan, aswang ang panaginip ko. Tapos ngayon, literal na may aswang na talaga. Sir, baka mamaya yun ang ibig sabihin ng panaginip mo. Hindi ko alam. Pero ano bang pwede natin gawin sa ganito? Baka pestehin ng mga alaga natin. Albularyo lang naman ang makakatulong sa atin. Pero wala namang albularyo dito. Sige, ganito na lang ang gawin natin. Yung ibang mga tao ni Papa, patambayin natin dito sa farm ng gabi. Para naman may kasama ka magbantay, Mang Dodong. Ay nako, mabuti pa nga ho. Kinakabahan na rin kasi ako na baka kapag nakatulog ako mayari na lang tuluyan to mga alaga natin. Nang makabalik na sila sa mansyon, agad nilang pinaalam kay Don Apong ang nangyari. Kagaya ng kanilang inaasahan, hindi naniwala sa kanila ang ama sa halip na buwisit pa ito sa kanila. Niloloko niyo ba ako? Tanghaling tapat? Kung ano-anong pumapasok sa utak ninyo? Pa, hindi kami gumagawa ng kwento. Itong sinabi sa amin ni Mang Dodong. At kilala niyo naman si Mang Dodong, di ba? Hindi siya basta-basta nagkukwento kung wala lang. Kaya alam namin na totoong nangyari yun. Naniniwala kayo sa aswang? Moderno na ang panahon ngayon. Makakapal na ang mga cellphone ninyo. High-tech na mga cellphone ninyo at hindi na dikipat. Tapos sasabihin niyo sa akin na may aswang? Papa, kahit na moderno ng panahon ngayon, nasa lugar naman tayo na kung saan probinsya ang pamumuhay. Kaya naman, hindi malamang... Sinasabi mo bang tanga ko? Pa, hindi. Alam kong probinsya pa rin dito. Hindi naman ako tanga Ang sinasabi ko lang, walang aswang. Walang ganyan. Hindi yan totoo. Si Dodong, baka mamaya wala na naman magawa yan. Pero kilala mo naman si Mang Dodong pa. Matinong tao yun. At isa pa, loyal sa atin yun. Hindi yung gagawa ng bagay na ikasisira niya sa atin. Kung wala kayong ibang sasabihin na matino sa akin ngayon pwede bang umalis na muna kayo sa harapan ko? At baka malintikan pa kayo sa akin? Pero pa, Renan, tama na. Tara na. Bumuntong hininga na lamang si Renan. Nang makalis na sila roon, ay tumambay na lamang muna sila sa kanilang garden. Hindi maiwasan ni Renan na hindi madismaya. Bakas din sa mukha nito ang inis. narinig mo naman kung paano tayo pagsalita ni Papa, di ba? Parang may nagbago talaga sa kanya Hindi naman siya ganyan dati Oo nga napansin ko nga rin. Kung kausapin niya tayo, parang kagaya tayo ni Kuya Roger O, di ba? Nakakapanibago talaga. Ano kaya nangyari sa isang yun? Hindi na nakasagot pa si Jordan nang makita nilang papalapit sa kanila si Paloma. May daladala itong pantabas ng damo. Nakangiti pa ito na makalapit na sa kanila. May gagawin ka ba rito? Aalisin ko lang po yung mga ligaw na damo. Pero kung hindi pa po kayo tapos mag-usap, ayos lang naman po. Doon na po muna ako sa kabila. Hindi. Ayos na kami. Tapos na kami mag-usap. Teka lang. Anong nangyari dyan sa kaliwang paa mo? Bakit namamaga? Nang mapansin yun ni Jordan, tila nakaramdam ng pagkailangang babaeng si Paloma. Parang gusto nitong itago ang paa nito pero hindi nito magawa dahil walang pagtataguan. Ito po, ano po kasi, nabagsakan po yan ng bangkito kanina. Pero ayos naman na po ako. Yung totoo, masakit pa ba o hindi na? Kasi pwede ka naman naming dalhin sa ospital. Naku, hindi na po. Gagastos po kayo. Ayos lang naman po ako. Nahilot-hilot ko naman na po ito kanina At kung nakikita nyo, maayos naman po ang lakad ko. Sigurado ka Opo, okay na po ako. Malapad ng ngiti ang isinukli sa kanila ni Paloma. Maya-maya lang din ay umalis na rin ang magkapatid doon at nagsimula na rin magtabas ng damo ang babae. Nang nasa malayo na sila, napasulya pa si Jordan sa babae. Nahihiwagaan talaga siya kay Paloma. Hindi lang malaman kung bakit. Lumipas ng lumipas ang marami pang araw. Panibagong himala para sa kanila na walang ginagawang kabastusan si Rogar. Hindi na rin ito umuuwing lasing. Kung minsan naman, nakakausap na rin nila ito na maayos. Pero hindi pa rin nawawala ang ugali nitong mayabang at malakas makapang insulto.
Samantala, hindi na rin naman dinalaw ng aswang ang baboyan nila sa kanilang farm. Mula nang may tumatambay ng tauhan nila ay hindi na nagpakita ang nilalang. Uy, Kuya Rogar, tapatin mo nga ako. Anong klaseng pakuluto? Teka naman, baka mag-away na naman kayong dalawa dyan ha. Di, tinatanong ko lang naman siya eh. Anong pakulubang sinasabi mong ugo ka? Itong pagiging matino mo kunwari. Dahil hindi ba ako naaligid na sa babaeng yun matino na ako? Hindi ba pwedeng wala lang akong oras sa kanya? Ikaw, mawawalan ng oras sa magandang babae. Kailan pa nangyari yan? Abala ako sa ibang bagay, no? Oo, pinagnanasaan ko si Paloma hanggang ngayon. Pero wala akong panahon. Ayaw kong sayangin ang oras ko sa kanya. May iba akong pinagkakaabalahan. May ibang babae ka siguro kinababaliwan eh, no? Wala ka na dun. Huwag kang ang pakilamero. Palibasa kasi ikaw. Wala nagkakagusto sa'yo kasi bansot ka eh. Tangkad mo nga eh. Wala ka namang utak. Oo, tama na. Yan na naman kayo eh. Naglakad na lamang palabas ng sala ang lalaking si Rogar. Pasipul-sipul pa ito na parabang nang aasar. Bumuntong hininga na lamang din si Renan para magtimpi. Matapos ang usapang yun, pinuntahan naman na lamang ni Jordan ang kanilang kasambahay. Inabutan niya yung abala sa pag-aayos ng mga halaman sa labas. Paloma, nabasa ko pala kanina sa resume mo. Birthday mo na pala bukas? Ako, nakakaya. Hindi ko na po yun sinabi sa inyo eh. Since ikaw pa lang naman ang nag-iisa naming kasambahay, anong gusto mong regalo? Nagbibigay talaga kayo ng regalo sa mga kasambahay? Nakakaya naman po kapag ganyan. Oo naman oh. Hindi naman kasi ibang tao sa amin ng mga kasambahay namin eh. Kaya sige na, sabihin mo kung anong gusto mo. Simple lang naman po ang gusto ko, sir. Gusto ko lang naman pong mag-inom at kumain sa tabi ng ilog. Mag-inom at kumain sa tabi ng ilog? Bakit? Bakit yan lang ang gusto mo? Naalala ko kasi dati tuwing kaarawan ng tatay ko, nagpupunta sila sa ilog ni nanay at doon sila nagdiriwang. Gusto ko rin po sanang maranasan. Eh di, sige. Inom tayo, sama natin si Renan. Kaming bahala bukas. Ako, totoo ba yan, sir? Oo naman oh. May malapit naman na ilog dito eh. Dito sa likod lang ng mansyon meron. Kaunting lakad lang naman. Sa sobrang saya ng dalaga ay napayakap na lamang ito kay Jordan. Nagulat din si Jordan sa ginawa nito pero napangiti na lamang ang binata. Ay, pasensya na po. Masaya lang po talaga ako. Ito po kasi ang unang beses na makakaroon ako ng masayang kaarawan. Magaan din ang pakiramdam ni Jordan ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung bakit. Matapos ang usapan nila ng dalaga, pansamantala niyang nakalimutan ang problema nila sa aswang. Hindi niya alam, hindi niya matukoy kung ano ba talaga ang meron sa dalaga. Nakakaramdam siya ng hiwaga kapag nakikita niya ito. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinabukasan. Hindi na muna nila pinakilos ang babae. At pagsapit ng kinahapunan, daladala na nila ang alak at ang ilang pagkain na binili ng magkapatid. Kuya, sabihin mo nga sa akin, may gusto ka ba sa kasambahay natin? Ha? Pinagsasabi mo? Ikaw may ideya nito eh. At hindi naman natin to ginagawa sa mga kasambahay natin dati. Sus, nagsisinungaling ka pa. Basta, makisakay ka na lang. Mabait naman si Paloma, di ba? Kunwari ka pa. Huwag ka na nga magsalita, baka mamaya marinig pa tayo. Tinatawag niyo po ba ako? Hindi. Sige na, mauna ka lang. Diyan na yung ilog oh. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa ilog. Merong malapad na paturoon kung saan nila inilatag ang mga dala nila. Perpekto ang pwesto nila. Napapalibutan din sila ng matataas na puno. Maaliwalas ang hapon na yon. Nakakadagdag din sa magandang mood ang tunog ng umaagos na tubig. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa, sir. Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya dahil dito. Hindi pa nga tayo nagsisimula, nagpapasalamat ka na. Pasensya na po. Sobrang saya lang po talaga. O sige na, kumain na muna tayo bago mag-inuman. Noong mga sandaling yun, parang magkakaibigan lang ang tatlo. Nang magkaroon na ng tama ng alak, hindi na nila namalayan ang mga lumalabas sa bibig nila. Tamang murahan, biruan at kwentuhan lamang ng kung ano-ano. Sa puntong ito,
ay napagtanto na nga ni Jordan na may pagtingin nga siya sa babae. Ang babaeng hindi niya alam kung ano ba talaga ang tunay na katauhan. Makalipas lang ang 3 oras, madilim na ang paligid. Nakatulog na ang tatlo sa ibabaw ng malapad na bato nang dahil sa kalasingan. Hindi na nila alam ang mga nangyari. Nagising sila ng madaling araw na. Nagising sila dahil sa narinig nilang umiiyak na babae. Nang idilat nila ang kanilang mga mata, nakita nila si Paloma na wala ng suot na kahit na anong damit pang ibaba at pang itaas. Hindi nila alam kung bakit. Nang akmang lalapitan nila yon ay takot na takot ang babae. Napalingon naman sila sa baba ng malaking bato. Nakita nila naroon ang lalaking si Rogar. Mahimbing ang tulog at mukhang nakainom din. Paloma, mali ang iniisip mo ha. Hindi kami ang gumawa niya sa'yo. Maniwala ka. Anong nangyari? Wala akong matandaan. Hindi, wala kaming ginawa. Agad na bumaba ng bato si Jordan. Hindi agad nito si Rogar at saka pinagsasapak agad sa muka. Hindi pa nakontento si Jordan at pinagtatatadyakan pa nito ang nakakatandang kapatid. Magsasalita pa sana si Rogar, ang kaso nga lang ay sinipa naman ito ni Renan. Dumula si Rogar pababa at nalublob sa tubig. Gigil na gigil itong umahon at humarap sa dalawa. Ano ba problema nyo? Napakawalang hiya mong tao ka. Bakit mo pinagsamantalahan si Paloma? Kaya ka pala nagkukunwaring nagbabago ha. Dahil meron ka palang binabalak na masama. Ha? Anong pinagsasabi nyo? Hindi ko alam ang mga sinasabi. Huwag ka na magkaila pa. Alam naman naming hindi ka naman talaga magsasabi ng totoo eh. Kasi wala naman talaga akong ginawa. Wala kang ginawa? Bakit nagkagano si Paloma? Bakit wala siyang suot na damit? Ewan ko sa inyo. Dumating ako rito, tulog na kayong tatlo. Kinuha ko lang naman yung tira niyong alak tapos ininom ko. Di ko nakala na malakas ang tama nun kaya bumagsak agad ako dun sa baba. Sa ating tatlo, ikaw lang ang pwedeng gumawa nun sa kanya. Pinagsamantalahan mo siya. Abay tarantado ka pala eh. Mga tulog nga kayo tapos sasabihin mong ako gumahasa sa kanya? Oo, dumating ako rito. Natakam din ako sa kanya kasi nakatiwangwang lang siya dyan eh. Pero tumikim muna ako ng alak. Ayun, tinamaan ka agad ako kaya nabaling yung atensyon ko sa alak. Kaya wala akong ginawa sa babaeng yan oh. Sira ulo ka. Sige, subukan niyong lumapit. Iaagis ko sa mukha niyo tong hawak kong bato. Sige! Biglang tumakbo ang lalaking si Rogar. Gusto na lang sana nilang asikasuhin si Paloma. Pero nang lumingin sila sa malaking bato, bigla nang nawala ang babae. Hinanap nila yon sa paligid, sa kung saan-saan. Pero ni anino ni Paloma ay hindi na nila nasilayan pa. Agad na umuwi ng bahay ang magkapatid. Ma, si Rogar! Inaasa niya si Paloma! Nang marinig yun ng mag-asawa ay agad itong napatayo. Nanlalaki ang mga mata. Habang si Rogar naman kalmado lang, hindi nagsasalita. Pero mababakas na maging ito ay nalilito na rin sa mga nangyayari. Anong sinabi mo? Nag-inuman kasi kami kasama si Paloma. Nalasing kaming lahat. Pagising namin, nakaubad na si Paloma tapos siya, nandun rin. Anak, totoo ba sinasabi nila? Ewan ko sa mga yan. Buwang yung mga yan eh. Kahit na anong sabihin ko, di naman sila naniniwala. Napakahayop mo talagang lalaki. Nako, tama na Apong. Bakit mo naman sinuntok sa mukha ang anak mo? Anong tama na? Kukonsintihin mo na naman ang hayop na yan? Mag-usapan nga ng maayos. Kayong dalawa dyan, ano na naman ba itong ginawa niyo sa kuya ninyo? Siya lang naman ang may kakayahang gawin nyo kay Palome. Bakit? Naroon din naman kayong dalawa. Mga lasing rin kayo. Napaisip bigla si Jordan. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari bago sila nakatulog. Pero kahit na anong gawin niya, ay wala naman siyang maalala. Sumasakit lang ang ulo niya. Blanko sa kanya kung ano ba talaga ang tunay na nangyari habang wala siyang malay. Duguan na ang nguso ni Rogar ng mga sandaling yon. Hilong-hilo na rin ito dahil mga tauhan na ni Don Apong ang bumugbog. Pero kalaunan, tinigilan na rin ng mga yon ang binata. Oh, masama akong tao sa paligid ninyo. Oo, binastos ko ang mga kasambahay. At oo, pinagnasaan ko silang lahat. Pero hindi ko ginawa kay Paloma ang binibintang ninyo. Nagbabago na nga ako eh. Pinipilit ko na magbago para magkaroon ako ng ambag sa pamilyang to. Pero walang mangyayari sa ginagawa ko
Dahil kahit na anong gawin ko, masama pa rin ako sa paningin niyong lahat. Anak naman, Ayaw niyo talaga akong bigyan ng pagkakataon na makapagbago eh. Makapagbago? Ha! Nagpapatawa ka ba? Kung gusto mo magbago, dapat noon pa. Kung meron din dapat dito na magbago, ikaw rin yung papa. Akala mo ba hindi ko alam lahat ng mga illegal mong ginagawa? Tarantado ka ring tao pagdating sa negosyo, kaya huwag ka magmalinis dito. Ipapahuli ka namin sa ipahuli nyo. Sige, ipahuli nyo ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Diyan kayo magaling eh. Ang idino ko sa mga bagay na hindi ko naman talaga ginawa. bakit hindi na lang muna natin paimbestigahan para malaman kung sino ba talagang gumahasa sa babaeng yon? Hindi. Hindi na kailangan ng investigasyon. Alam naman natin lahat na siya lang ang makakagawa ng ganung bagay. Hindi na nakapagsalita ang lalaking si Rogar. Agad-agad na itong tumakbo palabas ng mansyon. Sinubukan itong habulin ng kanilang mga tauhan pero hindi na nila nagawa nang sumakay na ito ng motorsiklo. Sira ulo talaga yung anak mo, Avria. Dapat doon ipakulong na. Hindi na natin mababagong ugali niya. Nagbabago na si Rogar, alam ko yon. Ako ang tumutulong sa kanya para makapagbago. Kailangan nyo lang akong paniwalaan. Hindi siya ang gumawa nun. Nung gabing yon, agad na pinakalat ni Don Apong sa mga kapulisan ang ginawa ni Rogar. Mabilis na lumiit ang mundo ng binata. Kahit sa mga ibang baryo ay kumalat na rin ang nangyari. Samantala, tahimik lang si Jordan at Renan noong mga sandaling yon. Nakatingin lamang sila sa ibaba. Makailang beses nilang tinatawagan si Paloma pero hindi na nila ito makontak. Muli nilang binabalikan sa kanilang isipan ang mga huling nangyari. Pero ang tanging naaalala lang nila ay ang mga sandaling hindi pa sila nalalasing. Maupo ka nga, nahihilo na ako sa'yo kanina pa eh. Kuya, alam ko talagang hindi ako gumawa nun eh. Nakatulog na ako at wala na rin ako maalala. Mas lalong hindi rin naman ako. Si Rogar lang naman kasi makakagawa nun eh. Nandun siya at pagkagising natin. At nakakapagtaka na alam niyang doon tayo nag-inom. Pero ang mas nakakapagtaka, Ang alin? kung si Kuya Rogar ang nanamantala kay Paloma, dapat hindi natin siya nakikitang kasama nating natulog sa ilog. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi nga niya kanina, di ba? Nakatulog siya pagkatapos niyang ubusin yung tira nating alak. Alam mo naman kung gaano kalakas ang tama nun, di ba? Sino naman tanga na matapos manggahasa ng babae, magiinom ng alak sa mismong katabi ng biktima niya? Anong gusto mong sabihin? Hindi si Kuya Rogar ang may gawa nun? Hindi ko alam. Ang naiisip ko lang, may mali sa nangyayari. Naniniwala ko na siya lang ang makakagawa nun. Pero bakit pakiramdam ko, may hindi pa tayo nalalaman? Basta ako, ang paniwala ko, si Kuya Rogar lang talaga gagawa ng ganun. Wala nang iba pa. Napahawak na lamang sa sentido ang lalaking si Jordan. Sumasakit na ang ulo niya sa kakaisip. Tila ba sumisisid siya sa isang alaala na matagal nang nawala sa isip niya. Hindi siya mapakali hanggang sa makahiga na siya sa kanyang kama. Galaw siya ng galaw, pabangon-bangon, kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan niya. Nang hindi siya makatiis, lumabas siya ng mansyon. Bumalik siya sa ilog sa pagbabakasakaling matatagpuan niya roon si Paloma. Pero wala. Tanging ang mga naiwang pinag-inuman lang nila ang naroon. Paloma! Kausapin mo ako! Maniwala ka sa akin, hindi ako gumawa niyan sa'yo. Wala sa aming dalawa ni Renan, Paloma! Nasaan ka ba? Sawi siya makausap ang dalaga. Kahit na anong gawin niya sa kagubatan, walang tumutugon sa kanya. Hindi niya sinukuan ng tsansang makakausap niya ang babae. Nang sumunod na gabi, ay hinanap niya ulit ito sa gubat, sa ilog, sa kung saan-saan pa. Ilang gabi ang inilaan niya para lamang makausap ito. Pero sadyang mailap na para sa kanya ang pagkakataon. Ano bang problema mo, Jordan? Sa kakahanap mo sa babaeng yan, napapabayaan mo na mga dapat mong asikasuhin sa negosyo. Baka lang nakakalimutan mo, negosyante ka rin. Hindi ka asong naghahanap ng amo. Hindi ba kayo nababahala sa nangyayari pa? Paano kung nagpatiwakal na yun si Paloma dahil sa nangyari? Pa, anak mo ang sangkot dito. Hindi ka ba naawa dun sa tao? Kailangan natin siya mahanap dahil baka alam niya kung sino ang gumawa nun sa kanya. Wala akong pakialam kung sinong nanamantala sa kanya. Dahil at the end of the day, hindi rin naman ako kikita ng pera sa kanya.
Negosyong isipin mo kasi doon tayo nabubuhay. Wala ka bang emosyon, Papa? Anong sinabi mo? Wala kang bukang bibig kundi pera at negosyo eh. Pa, merong ginahasa at anak mo ang gumawa nun. Damay tayong lahat. Pananugutan natin si Paloma dahil kasambahay natin siya. Pananagutan nga natin, nasan ba? Wala, hindi ba? Kaya nga pinapaubayan na natin sa pulis ang kasong ito dahil yun ang trabaho nila. At ikaw, ang trabaho mo, maghintay sa investigasyon habang nagtatrabaho ka. Teka nga, huwag mong sabihin na may gusto ka sa kasambahay na yon. Hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Jordan. Kahit kasi di niya maamin, batid niyang may nararamdaman din siya sa babaeng yon. Takot lamang siyang sabihin dahil ayaw niya sa panghuhusga ng kanyang ama. Tigil-tigilan mo na yan, Jordan Kasambahay lang yon at ikaw, tagapagmana ka ng lahat. Kayong dalawa ni Renan. Kaya kayong dalawa, ayusin niyo mga desisyon niyo sa buhay. Kung kukuha kayo ng mapapangasawa, gusto ko yung kagaya rin natin na mayaman. Hindi yung mga palamunin lang din na babae. Nakakabwis itong hapon na to. Ayusin mo ang buhay mo, Jordan, ha? Padabog na sinarado niya ang pintuan ng opisina. Tingin ko, dapat mo nang kalimutan ang paghahanap kay Paloma. Magtatatlong linggo na rin, kuya. Pero wala naman tayong nahanap. Tama si Papa eh. Yung negosyo munang dapat mong unahin. Kasi Kapag yun ang wala na akong pakialam sa negosyo, hindi ako patatahimikin ng konsyensya ko hanggat hindi natatapos ang problemang to. Kuya, naiintindihan ko na nakokonsensya ka dahil kasambahay natin siya. Pero palala ng palala yung konsensya mo. Hindi naman siguro ikaw na namantala sa kanya, hindi ba? Malamang hindi. Sira ulo ka ba para isipin yan? Naniniguro lang ako. Tsak naman ako na iniisip mo rin naman sa akin yon. Ay nako, ikaw na munang bahala sa negosyo. Kailangan ko makausap si Paloma. My goodness naman, kuya. Ano na naman tong gagawin mo? Ang dami ko na nga inaasikaso, iiwan mo pa yung negosyo mo sa akin. Wala namang ibang may kapasidad na kayang mag-handle ng negosyo ko eh. Naku, bahala ka nga sa buhay mo. Di ko hawakan yung negosyo mo. Nauna nang naglakad palabas ng mansyon ng lalaking si Renan. Si Jordan naman, mas pinili manatili na muna sa kanilang bahay hanggang sa gumabi. Dakong 9:00, lumabas siya para sana magpahangin lang. Naglakad-lakad hanggang sa makarating na siya sa kanilang farm. Naisipan niya na lamang na dalawin si Mang Dodong doon. Pero iba ang kanyang inabutan. Mang Dodong? Kagimbal-gimbal ang dinatnan niya sa tapat ng kulungan ng mga baboy. Ang matandang si Dodong, nilalapa ng itim at malaking aso. Nang makita niya ang asong yon, ay dali-dali itong tumakbo. Tumalon sa puno at saka tuluyan ng nakaalis. Samantala, nang lapitan niya ang matandang si Dodong, ay wala na itong buhay. Nagsisigaw ang lalaki. Agad namang lumabas ang ibang tao na naroon. Mga taong nakapagtago ng umatake ang malaking aso. Maya-maya, tulala na naman si Jordan dahil sa nangyari. Balisa na naman siya. Kinausap siya ng mga pulis pero matipid lang ang mga salita na nagawa niya. Hindi pa siya nakakausad sa nangyari kay Paloma. Dumagdag pa ang nangyari kay Mang Dodong. Oh, magtubig ka muna para maimasmasan ka. Ano ba talaga nangyari? Pagdating ko, naabutan ko yung aso na sinasabi ni Mang Dodong na kinakain siya. Benan, malakas talaga kutob ko na aswang yun eh. Aswang ang pumatay kay Mang Dodong. Bakit naman siya papatayin ng aswang na yun? Meron naman baboy kung gusto niya lang naman ang kumain. Sabi nila, ang mga aswang hindi kumakain ng karne ng matatanda kasi hindi na sariwa. Pero sa nangyari ngayon, napagtanto ko lang. Di kaya may personal na galit ng aswang sa kanya? Yan ang hindi natin alam. Kilala naman natin si Mang Dodong eh. Wala siyang kaaway na kahit na sino. Yun nga eh. Ano raw babalak dyan? Sabi ni Mama, bukas ipapadala ang katawan niya sa pamilya niya sa probinsya nila. Magpapadala na lang daw tayo ng tulong pinansyal sa mga naiwan ni Mang Dodong. Kuya, tingin mo kailangan na natin humanap ng albularyo? Wala nga mahanap dito sa atin eh. Pero Renan, alam mo bang nagkatitigan kami ng aso kanina? At yung tingin niya, para bang kilala niya ako?
Kilala ka ng aswang? Hindi ko alam. Ganun yung pakiramdam ko eh. Nakko, malala na yan kuya. Kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Baka nga kailangan ko lang talaga magpahinga. Ilang araw na rin kasi akong walang maayos na tulog dahil kay Paloma eh. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ng binatang si Jordan. Makalipas pa ang ilang araw, naging pala isa pa na ang nangyari kay Mang Dodong. Kapansin-pansin naman para kay Jordan ang pagiging balisa ng kanyang ama. Kung minsan kasi, ay parang wala ito sa sarili kapag kinakausap. Palagi na lamang lutang at palagi nang nagmamadali. Bandang 10:00 ng gabi, nasa bahay ang binatang si Jordan. Namili sila ng alak. Ito ang magsisilbi nilang pampatulog sa gabi. Pagsakay niya ng kanyang sasakyan, nabigla siya nang biglang lumitaw si Rogar sa backseat. Kalmado, wala man lang bakas ng pagkataranta. Habang si Jordan naman, kinakabahan. Oh, kalma ka lang ha. Wala akong gagawin sa'yo. Sige na, paandarin mo na habang nakikinig kung anong sasabihin ko. Saan ka ba nagtago? Ilang araw ka nang hinahanap ng mga pulis ha. Kahit hanapin nila ako, hindi naman nila ako makikita eh. Ano ba kailangan mo sa akin? Gusto ko lang sabihin sa iyo na wala akong ginawa kay Paloma. Sinasabi ko to sa iyo dahil alam ko na kaya mo rin mag-isip ng walang kinakampihan. Nandun ka nung gabing yon. Paano mo nasabing wala kang ginawa? Wala sa ating tatlo gumasa kay Paloma. Naalala ko na. Anong naalala mo? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin ha. Pero bahala na. Sasabihin ko pa rin. Oo, inamin ko nung nakita kong nakahiga si Paloma. Nakakita ko. Pero wala akong lakas ng loob na gawin yung binibintang niyo sa akin. Nangako ko kay Mama na magbabago na ako. Kasi gusto kong bubawi kay Mama. Kaya kinuha ko yung alak. Yung tira-tira. Tinikman ko. Aba, masarap pala. Kaya yun, naubos ko ng mag-isa yung kalahati. Akala ko matamis lang eh. Biglang pumutok yung tama. Boom! Lasing agad ako. Sige na, diretsuhin mo na ako. Napasandal ako sa bato na kinalalagyan nyo. Para akong mahihimatay sa sobrang kalasingan. Pero nung nakahiga na ako, naalimpungatan ako. May nakasagi ng pa ako eh. May dumating, 2 sila. Dinig ko kasing may kinakausap yung isa eh. Yung nagsasalita, matandang lalaki. Malabo siya sa paningin ko. Pero yung boses niya, kilala ko. Sino? Sino yung matandang sinasabi mo? Si Mang Dodong. Siya yung narinig kong nagsasalita. At meron siyang kinakausap nung nandun sila sa kinalalagyan natin. Imposible yung sinasabi mo. Si Mang Dodong? Pagsasamantalahan si Paloma? Buwang ka ba? Kilala ko si Mang Dodong. Mabait siyang tao. Pero paano kung nadidemonyo rin siya ng mga sandaling yun? Tumigil ka! Hindi magagawa ni Mang Dodong yun. Ayaw mo maniwala, di sige. Sasabihin pa ako na alam kong hindi ka rin maniniwala. Si Paloma? Alam mo ba kung ano si Paloma? Yung pinagsasabi mo. Hindi mo namang tao. Tao? Totoo ngang wala kang alam. Diretsuhin mo na kasi ako. Aswang. Ano? Si Paloma isang aswang. Hindi na nakatiis pa si Jordan. Lumabas ito ng sasakyan at hinila niya rin palabas si Rogar. Malakas niya itong isinandal sa gilid ng kotse. Kanina, si Mang Dodong. Siya ang pinagbibintangan mo. Ngayon naman sinasabi mong aswang si Paloma. Sira ulo ka na ba talaga? Paano magiging aswang si Paloma eh? Ang ganda-gandang tao nun. Hindi mo ba alam na karamihan sa mga babaeng aswang ay magaganda? Manahimik ka! Yun ang totoo, Jordan! Yun ang totoo! Marahas na tinanggal ni Rogar ang pagkakahawak ni Jordan. Sa puntong ito ay seryoso na rin si Rogar. Nanlilisik ang mga mata nito at makikita rin ang galit sa muka. Nung araw na sinasabi ko sa yung hindi normal ang lakas ng katawan ni Paloma, yun yung araw na nagsimula akong magduda kung ano siya. Inoobserbahan ko mga galaw niya at isang beses nakita ko siya sa likod ng mansyon. Hubot-hubad. Hindi ko alam kung saan siya galing. Nung sumunod na gabi, meron ako nakitang asong itim sa likod ulit ng mansyon. Pero mga ilang sandali lang, biglang lumabas si Paloma mula roon. Hindi mo ba napapansin? Sa lahat ng kasambay natin, si Paloma lang ang hindi ko kinulit at nilalapitan. Alam mo kung bakit? Kasi takot akong mapatay ng isang aswang. Aswang si Paloma.
Gusto mo ba ng katibayan? O sige, makinig ka. Lumingon-lingon muna si Rogar para tingnan kung may makakarinig sa kanila. Nang masigurong sila lamang ang naroon, ay hindi na ito nagsayang ng oras. Tubong kapis si Paloma, alam mo yan. At hindi totoong walang aswang sa kapis. Dahil lahat ng napagtanungan ko, sinabi nilang may isang liblib na lugar sa kapis kung saan nakatira ang isang buong angka ng mga aswang. Sige, sabihin na natin na hindi porke sa kapis nakatira aswang na kagad. Paano mo mapapaliwanag yung mga luto ni Paloma na walang asin? Pero nilalagyan niya lang ng ibang pampaalat. Walang bawang, puro sibuyas lang. At ito pang pinakamatindi. Alam mo ba kung sinong pumatay kay Mang Dodong? Si Paloma. Bakit niya gagawin yun? Kasi konektado to sa sinasabi ko kanina. Si Mang Dodong ang narinig kong nagsalita nung nasa ilog tayo. Sa puntong ito, tila ba unti-unti nang nakukumbinsi si Jordan. Hindi niya inakala na darating ang panahon na kailangan niyang maniwala sa kagaya ni Rogar. Nanlalamig ang kanyang palad, pinagpapawisan, kinakabahan sa mga nalalaman. Hindi niya alam kung ano pa ang matutuklasan niya na magpapabago sa kanyang pananaw. Sige, sabihin na nga nating hindi kayang manamantala ni Mang Dodong. Paano kung kasama siya ron? At alam niya nangyari. Ngayon, ang tanong, sino yung kasama niya? Sino-sino sila? Pumasok si Jordan ng sasakyan at sinarado ang pintuan. Uy, wag mo kong iwan dito, si Raulo! Mabilis na pinatakbo ni Jordan ang sasakyan pabalik sa kanilang mansyon. Pinuntahan niya ang bahay ni Mang Dodong, na nasa mismong farm lang din nila. Tinanggal niya ang kandado ng bahay. Pagbukas niya ng ilaw, ay agad siya naganap ng ebidensya na magpapatunay sa lahat ng sinasabi ni Rogar. Ginulunan niya ang mga gamit doon, pero wala siyang nakita na kahit na ano. Noong mga sandaling yon, mas lalo siyang naguluhan. Parang mabibiyak ang ulo niya kakaisip. Kahit siya rin ay hindi makapaniwalang kapag tatagpi-tagpi ang lahat ng mga pangyayari. Nang gabing yon, At naniwala ka naman sa kanya. Kay Kuya Rogar ka pa talaga nakinig ah. Kilala mo naman na si Raulo yun eh. ikinuwento ni Jordan ang lahat kay Rena nang nasa silid na sila para pag-usapan ang bagay na yon. Isipin mo nga kasi na maigi. Lahat ng sinasabi niya, nagtutugma sa isa't isa. Lalo na sa sinabi niyang aswang si Paloma. Kahit ako man din nagtataka sa kakaibang lakas ni Paloma. Hindi niya naman magagawang magbuhat ng drum kung normal siyang babae. Kung aswang si Paloma, bakit siya nalasing? Nalalasing din naman ng mga aswang, ano ka ba? Klaseng pag-iisip yan. Hindi ko kasi magets Paanong naisip ni Rogar na aswang si Paloma? Sinabi ko na nga lahat kanina, di ba? Nakikinig ka ba talaga? Nakakinis ka naman kausap Uy, kalma lang. Galit ka na kaagad Kailangan ko malaman kung anong ugnayan ni Mang Dodong sa nangyari at kung sino ang isa pa niyang kasama. Sila ang gumawa ng pananamantala kay Paloma. Alam mo ba yung dating bahay ni Mang Dodong sa Sitio 2? Di puntahan natin yung bahay niya. Baka doon may makita tayong ebidensya. Hindi na nagsalita pa si Jordan. Agad niyang kinuha ang jacket at susi na nakasabit sa pintuan. Mabilis silang umalis ng mansyon. Kahit na malapit lang naman ang Sitio 2 sa kanila, ginamit pa rin nila ang sasakyan para mas mabilis. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila. Isang bahay na bato ang nasa harapan nila. Paglapit nila sa pintuan, hindi yun nakasarado. Pinihit nila ang doorknob at agad naman itong nagbukas. Napagtanto ni Jordan na baka sinadya ni Mang Dodong na iwang bukas yun nang sa ganoon ay madali nilang mapasok ang bahay. Pagbukas pa lang nila ng ilaw, nakita na agad nila sa lamesa ang puting papel na nakadikit doon. Agad silang lumapit at binasa ni Jordan ang nakalagay. Paanong? Hindi makapaniwala ang magkapatid sa kanilang nalaman. Nalambot ang kanilang tuhod. Nanginig ang kamay ni Jordan habang hawak-hawak ang papel. Nawindang ang dalawa. Gulat na gulat. Hindi nila inakala na magagawa yon ng taong nakasulat sa papel. Napaupo na lamang si Jordan sa tapat ng lamesa. Nang hina siya bigla. Nakaramdam siya na matinding awa para sa dalagang si Paloma. Wisit talaga siya. Wisit siya! Pagbabayaran niyang ginawa niya ito kay Paloma, hindi ko siya mapapatawad. Hindi! Huwag tayo magpadalos-dalos, kuya. Hindi natin siya pwedeng kausapin agad tungkol dito. Kailangan natin ng katibayan.
Hindi pa ba sapat ang sulat na ito? Hindi pa ba? Hindi ba? Isasabihin lang nila na kahit sino kayang gumawa ng peking sulat. Hindi ako papayag na hindi siya managot. Kung hindi man tayo panigan ng batas, batas ko ang paiilalim ko. Nako, hindi magandang ideya ang sinasabi mo, kuya. Alam mo, kaysa iniisip mo yung mga ganyan, hanapin na lang natin si Paloma at tumingin ng tawad sa kanya. Kausapin natin siya Para ano? Para maawa siya sa gumahasa sa kanya? Hindi! Kung ano man ang gagawin sa kanya ni Paloma, hahayaan ko mangyari yon. Mas magiging masaya pa ako kung mamamatay siya. Kahit na kailan, napakahayop niya talaga! Natapos ang usapan na yon, pero hindi natapos ang galit na nararamdaman ni Jordan. Nagsimulang mabuo ang matinding puot sa kanyang puso. Kung hindi lang dahil sa kapatid niyang si Renan, baka hindi na siya nagdalawang isip na patayin ang nanamantala sa babaeng minamahal niya. Wala nang pakialam si Jordan kung aswang si Paloma. Wala na siyang pakialam kung anuman ang pinagmulan nito. Ang mahalaga na lamang para sa kanya ay mabigyan ng hustisya na nararapat para sa babae. Hindi siya papayag na mauwi lang ang lahat sa wala. Pagbabayarin niya ang nagkasala kahit sino pa ito. Anong balita sa paghahanap niyo sa anak mong kriminal? Kung makapagsalita ka namang kriminal sa anak mo hindi pa naman napapatunayan na siya ang gumawa nun. Bakit? Nalitis na ba ang anak natin? Hindi pa naman Nasa harapan tayo ng pagkain. Ayaw ko makipagtalo. Sasagutin mo lang naman ang tanong ko, Avria. Anong balita sa paghahanap sa kriminal mong anak? Hindi pa rin siya nahahanap hanggang ngayon. Ang sabi ng mga pulis na nakausap namin kanina ni Kuya Jordan, pwedeng nakalis na ng probinsya natin si Kuya. Pero kung sa Maynila raw siya pupunta, mas madali siyang mahuhuli ron. Talagang magaling tong siraulong kapatid nyo, ano? Ayaw na lang sumuko ng loko Kawawa naman si Paloma. Si Paloma ba? Nakausap nyo na? Hanggang ngayon, hindi pa rin namin makita si Paloma. Kaya hindi pa namin siya makausap. Kapag nakita nyo si Paloma huwag nyo nang pabalikin dito. Bigyan nyo ng pera at huwag nang magpakita rito. Bakit pa? May atraso ba kayo kay Paloma? Anong sinabi mo? Ibig niyang sabihin, kung nahihiya daw ba kayo kay Paloma dahil sa nangyari? Aba malamang. Sinong hindi mahihiya sa ganon? Anak kong gumahasa sa kanya. Basta ako, naniniwala kong hindi si Rogar ang gumawa nun. Hindi niya magagawa yon. Nangako siya sa akin. Bahala ka sa buhay mo kung yan ang gusto mong paniwalaan. Tahimik lang si Jordan ng mga sandaling yon. Hindi na lamang siya nagsalita para hindi na rin magkaroon pa ng gulo. Kinabukasan, naging abala ang araw ni Jordan at ni Renan. Sumama sila sa kanilang ama para sa isang mahalagang okasyon noong hapon. Kahit na hindi gusto ni Jordan, kinailangan niya makisama dahil nakasalalay rin naman ang negosyo nila. Napagtanto niyang mahalaga ang negosyo sa kanya dahil maaari niya itong magamit laban sa kanyang ama. Dakong 6:00 ng gabi, nagsimula ang okasyon. Sosyala ng mga tao sa loob ng venue. Habang ang lalaking si Jordan ay mas piniling tumambay na muna sa labas, kaya naman hindi na rin nakatiis ang kanyang kapatid na si Renan. Sinamahan na rin siya nito. Gusto ko makausap si Paloma. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga nangyari. Kung hindi ko siya niyayang mag-inom sa ilog, wala sanang ganito Hindi sana siya napagsamantalahan. Wala ka namang kasalanan, kuya. Ginawa mo lang naman yun para mapasaya siya, di ba? Sana makita ko na lang siya. Huminga na lamang na malalim ang binatang si Jordan. Maya-maya pa ay pumasok na lamang sila sa loob. Makalipas lang naman ang 2 oras, nagyaya na ring umuwi ang kanilang ama. Iritado na ito dahil sa dami ng tao na kumakausap sa kanya. Nakakaba na sa mga tao sa loob. Hindi man nila ako kilala. Bakit kung kausapin nila ako parang binabata-bata lang nila ako? Bullshit! Ano po bang nangyari pa? Tanong ka pa ng tanong. Hindi nyo alam kasi kung saan-saan naman kayo nagpupunta kanina Isa pa kayo, mga inutil! Hinawakan ni Renan ng balikat ni Jordan para hindi na ito sumabat pa sa sinabi ng kanilang ama. Habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe, biglang prumeno ng malakas ang kanilang driver. Nagalit naman agad ang matandang lalaki. Hoy! Ano mo ginagawa mo? Hindi ka ba marunong magmaneho? Binabayaran kita hindi para maging tanga, ha?
Binatukan ni Don Apong ang kanyang driver. Magsasalita pa sana ang driver pero nakita na lang nila sa labas na meron ng malaking aso sa tapat. Nakaharang ito sa kanilang daraanan. Lintik na aso! Bakit ganyan kalaki si Raulong aso na yan? Sagasaan mo na nga! Hindi makapagsalita ang driver nila. Para itong nanigas na sa takot. Si Raulo ka ba? Sabi ko sagasaan mo eh! Binatukan niya ulit ito at saka lamang ito natauhan. Pinahururot nito ang sasakyan palapit sa aso. Pero mabilis na nakailag ang asong yon. Sa mga oras na yon ay alam ni Jordan at Renan na ang asong yon ay si Paloma. Kaya hindi nila maiwasang hindi kabahan. Alam nila kung ano ang maaaring mangyari. Buong akala nila ay tinigilan na sila ng aso. Pero nang lumingon sila sa likuran, nakita nilang mabilis ang takbo ng hayop na yon. Kasing bilis ito ng takbo ng isang normal na kabayo. Lintik! Ano bang klaseng aso yan? Pa, sinusundan tayo ng karma. Anong pinagsasabi mo? Biglang kumalabog ang kanilang sasakyan. Naramdaman na lamang nila na nasa bubungan na ang aso. Naririnig pa nila ang mabangis nitong angil. Kaya naman agad namang nagpreno ng malakas ang driver. Muntikan na silang mauntog dahil doon. Pero nakita nilang tumilapon na ang aswang sa harapan. Sa pagkakataon nilang yon, nagawa na nilang banggain ang aso. Pero parang hindi man lang yon ininda ng nilalang. Bilisan mo! Napakabagal mo magmaneho! Pinaharurot na naman ng driver ng sasakyan. Wala na itong pakialam kung meron silang mabangga o makasalubong. Makalipas lamang ng ilang sandali, hindi na sila nagawang sundan ng asong yon. Pagdating nila ng mansyon, sinisante agad ng kanilang ama ang kawawang driver. Pa, bakit mo naman sinisante si Mang George? Kawawa naman yung tao. May sakit ang nanay niya eh. Kailangan niya ng trabaho. Anong kawawa? Munti ka na tayo malapa ng kung anong aso man yon dahil sa kanya. Maawa ka sa sarili mo kapag namatay ka. Pero, hindi mo naman dapat sinisante. Maintindihan ko pa kung sinuspindi mo lang. Pero, inalisan mo ng trabaho eh. Ano bang pakialam mo? Sino ba masusunod sa ating dalawa, ha? Napapansin naming nagbago na ugali niyo eh. Mas lumalala kayo. Nagbabago ang ugali ko kasi yung mga taong nasa paligid ko ay nawawala na ng kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Sa puntong ito, hindi na nga napigilan ng lalaking si Jordan ang kanyang sarili. Nagulat ang kanilang ama. Maging ang kanilang ina na kararating lang din ay hindi inaasahan na maririnig si Jordan na magsalita ng ganon. Nasanay kasi sila na si Jordan ang laging kalmado sa kanilang pamilya. Pero ibang Jordan ang kanilang kaharap sa mga sandaling yon. Anong sinabi mo? Ikaw ang walang kwenta. Hindi kami. Hindi si Mama. Hindi si Kuya Rogar. Ikaw! Ikaw ang pinakademonyo sa mansyon na ito. Anong pinagsasabi mo? Napakawalang utang na loob ng taong ito. Akala mo kung sino magsalita? Bakit? Anong kasalanan ko sa iyo para ito isukli mo sa akin? Kuya, tama na muna. Hindi pa ngayon. Hindi! Ngayon ko sasabihin ng lahat. Lumapit si Jordan sa kanilang ama at saka matalim na tumingin sa matandang lalaki. Nanlilisik din ang mga mata ni Don Apong. Tila kakaunting sandali na lang ay mapapalo na nito si Jordan ng flower vase na nasa gilid. Hindi si Kuya Rogar ang gumahasa kay Paloma. Wala sa aming tatlo. Dahil ikaw yun! Nawindang si Doña Avria nang marinig ang bagay na yon. Agad itong lumapit sa kanila. Agad na sinampal ng matandang babae ang kanyang asawa. Pero nahawakan niyo ni Don Apong at saka itinulak palayo ang Donya. Buti na lamang ay nasalo ito ni Rogar. Kararating lang ng lalaki sa kanilang mansyon. Kaya naman biglang nag-init ang ulo ni Don Apong. Ang kapal ng mukha mo itulak si Mama! Ikaw! Ayan! Siya! Siya ang gumahasa kay Paloma! Hindi ako! Huwag ka na magkaila, Papa. Alam na namin ang totoo. Nung gabing nalasing ako ron kasama sila, narinig ko si Mang Dodong. Meron siya kinakausap. At ikaw ang kausap niya. Nabasa ko rin ang sulat ni Mang Dodong bago siya kainin ng aswang. Sinabi niya roon na inutusan mo siyang paamuyin niya kami lahat ng pampatulog para mas matagal kami magising lahat. Kabilang na si Paloma. Siya ang kinasabwat mo. Tinakot mo siyang aalisan mo siya ng trabaho at ipapakulong kapag hindi niya yung ginawa. Sinabi rin niya na noon pa man, may pagnanasa ka na sa mga kasambahay.
Sa kanya mo inuutos ang lahat ng mga kababuyan mo para magawa mo lahat ng gusto mo. Pinagtapat din niya na hindi si Kuya Rogar ang dahilan kung bakit umalis sa mga kasambahay. Dahil yun sa'yo. Kasi isa sa kanila ang ginahasa mo rin. Kunwari ka lang matino nung una eh, pero nasa loob lang pala ang kulo mo. Ikaw ang tunay na demonyo. Mga nasisira na ba kayo ng bait? Anong pinagsasabi mo? Minalas ka dahil ang huli mong biktima, hindi siya tao. Isa siyang aswang. Aswang siya, Papa. At ikaw, pagbabayarin ka niya sa lahat ng ginawa mo sa kanya. Papatayin ka niya. Walang iya ka. Hindi ko inakala na ganito na kalala ang ugali mo. Noong una, pinalampas ko lahat ng kasamaan mo. Ang pandaraya mo sa mga investors mo. Ang pagbabanta mo sa mga pamilyang inagawan mo ng lupa. Pero itong pananamantala mo sa kawawang kasambahay, hindi na kita masisikmura, Apolinario. Isuko mo na sarili mo bago pa mahuli ang lahat. Kung talagang may natitira pang konsyensya, ano ngayon? Ha? Ano ngayon kung ginawa ko yon? Mayaman ako. Kilala ako. Makapangyarihan. May impluwensya. Lahat kaya kong gawin. Mga basura lang naman ang pinaglaruan ko Wala akong pakialam. Bakit? Tingin niyo ba may maniniwala sa sasabihin niyo? Wala! Grabe ka, Papa. Sa halip na makonsensya ka, parang proud na proud ka ba? Sabi mo yan sa huli mong biktima na aswang. Tingnan lang natin kung hindi manginig ang tuhod mo. Biglang sumenya sa matandang lalaki sa isa nitong tauhan na nakatayo. Mga ilang sandali lang, lumapit ang mga lalaki sa kanila. Papalag na sana si Rogar pero bigla itong sinuntok ng isang lalaki. Ano to, Apong? Pamilya mo kami! Makakasira kayo sa imahe ko. Kaya pasensyahan na tayo. Kailangan ko kayong itago. Kahit na kailan talaga, kasangkapan lang ang tingin mo sa sarili mong pamilya eh. Lumabas din ang tunay mong kulay. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo ito sa amin, Papa. Ikaw pa naman ang inaangaan ko pagdating sa pagiging matagumpay na tao. Wala nang maraming satsat. Dalhin nyo na yan sa sasakyan. Kinaladkad silang mag-ina noong mga sandaling yon. Wala silang magawa kundi ang sumunod na lamang sa agos. Nakatutok ang mga baril sa kanila na parabang hindi sila kaano-ano ni Don Apong. Apong, pakawala mo kami rito! Hindi mo dapat ito ginagawa sa mga anak to! Naging mabuti sila sa iyo kahit na napakasama mong ama! Huwag ka na mag-ingay, Afria. Kapag ako narindi sa'yo, baka itapon ko kayong lahat sa bangin. Paano ka nabuhay na ganyan ang ugali mo? Sobrang sama. Wala kang pagpapahalaga sa pamilya. Ganyan ba talaga kayo masyado pag nilamon na ng pera? Huwag mo kong tinatanong ng ganyan. Wala kang alam sa pagpapayaman. Matanga-tanga ka sa pagnenegosyo eh. Magsasalita pa sana si Jordan pero tintukan sila ng baril ng mga kasama nila. Kaya naman minabuti na lamang nilang manahimik kesa mapatay sila ng mga yun. Makalipas ang ilang sandali ay narating na rin nila ang isang lumang factory. Ipinasok sila sa loob at sapilitang iginapos sa mga makina. Pagkatapos ay iniwan na muna sila ng matandang lalaki. Kuya Rogar, pasensya ka na kung nahusgahan ka namin. Wala naman ako magagawa eh. Masama naman talaga tingin niyo sa akin. Paano hindi magiging masama tingin namin sa iyo? Mula pa nung una, puro ka katarantaduhan. Ang inyong ama ang tunay na masama, hindi kayo. Hindi nyo lang napapansin, pero ako, alam na alam ko na ang ugalit karakas niya. Pero patawarin niyo ako kung pakiramdam niyo mas paborito ko ang kuya ninyo. Hindi ko siya paborito. Kayong tatlo ang paborito ko. Sadyang ang kuya niyo lang ang pinapaboran ko ngayon. Kasi alam kong sa inyong tatlo, siya ang walang nakukuhang suporta sa ama ninyo. Alam kong siya ang napag-iiwanan. At kung tutuusin, kasalanan ng tatay niyo ang lahat ng ito. Naintindihan ka naman namin, Ma. Kaya nga humihingi rin kami ng paumanhin. Kasi alam namin na napagsalitaan din namin kayo ni Renan. Bilang ina ninyo, wala naman sa akin yon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay magkakasundo tayong apat. Hindi tayo pakakawalan ni Papa rito. Tingin ko, dito na tayo mabubulok. O mas malala pa, baka patayin niya tayo. Ganun na ba talaga kasama ugali niya? Bata ka pa talaga, Renan. Wala kang alam sa mga ginagawa niya. Yung tito natin sa Palawan, si Papa nagpadali nun. Dahil lang sa inggit. Naniniwala ako na darating si Paloma para iligtas tayo.
Paano ka makakasiguro na ililigtas niya tayo? Aswang ang babaeng yun. Kahit nasong si Paloma, alam kong meron pa rin siyang magandang kalooban. Alam kong una pa lang, hindi naman talaga siya masama. Pero wag pa rin tayo makampante. Kahit kasi hindi tayo yung nanamantala sa kanya, hindi natin may kakaila na dahil din sa atin kaya siya nagahasa ng tatay nating demonyo. Hindi na lamang nagsalita ang binata. May ilang sandali pa, dumating naman ang matandang lalaki na si Apong. May nakalagay pa na tabako sa bibig nito. Apong, nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na kami rito. Kung gusto mo aalis na lang kami ng mansyon kung talagang ayaw mo na sa amin. Huwag mo lang kaming sasaktan. Lalong-lalo na mga anak natin. Tapos ano? Ipagkakalat niyong lahat ang nalalaman ninyo? Hindi ako tanga. Apria, kilala mo ko. Kaya dapat alam mong mas mautak pa ako sa unggoy. Hindi mo ako maisahan, Apria. Hindi inutil ang lolokohin mo. Makinig ka sa akin, Apong. Pag-usapan na lang natin, ha? Ano yon? Tingnan niyo nga sa labas, dali! Pa, nakakatotoo na yung sinasabi ko. Nandito na si Paloma. Nagbabalik siya para maningil. Siya ang karma na nagkatawang tao. Manimik ka! Ikaw ang uunahin ko dyan eh! Maya-maya lang, nakita na lamang nila na may babae nang nakatayo sa bungad ng factory. Nanlalaki ang mga mata ni Don Apong. Kaya naman agad na nitong inutusan ng kanyang mga tao. Niratrat nila ng bala ang babaeng si Paloma. Pero gumapang lang ito sa pader at inilagan ng lahat ng bala. Mabilis ang babaeng aswang. Hindi nila magawang tamaan kahit na isa. Ang tanga-tanga niyong bumaril! Yan ba ang mapapala ko sa binabayad ko sa inyo? Hindi nagtagal, nagawa na rin makalapit ng aswang sa kanila. Inisa-isang hilahin at pagpapatayin ng mga tauhan ng Don. Nagtalsikan ng mga dugo sa kung saan-saan. Brutal ang ginawa ni Paloma sa kanila. Mga tanga! Ako na nga! Mga inutil talaga mga taong ito! Kinuha ni Don Apong ang baril at ito na ang bumirada. Pero hindi rin ito magawang makatama. Hanggang sa maubos na ang bala nilang lahat. Subukan mong lumapit, babae ka! Patay ka! Naglabas ang patalim ang matandang lalaki. Pero hindi man lang nasindak ang babaeng si Paloma. Don Apong, tatapusin ko na ang kahayupan mo. Para ito sa mga pinagsamantalahan mo. Ihatid na kita sa impyerno! Akala mo natatakot ako kahit naswang ka? Hindi! Kayo! Lusubin niyo ang babaeng... Ha? Ikinagulat ni Don Apong ang ginawa ni Paloma. Mabilis nitong pinagpapapaslang ang mga lalaki. May ilang pang nangingisay-ngisay bago tuluyang nalagutan ng hininga. Bagay na nagdulot naman ng matinding takot para kay Don Apong. Hindi ako natatakot sa iyo! Lumapit ka! Papatayin kitang babae ka! Sige, lapit! Ano? Duwag! Walang pagdadalawang isip na pinaslang ni Paloma si Don Apong. Napapikit na lamang sila Jordan nung mga sandaling yun. Nang idilat nila ang kanilang mga mata, nakita na lamang nilang nakahandusay na ang matandang lalaki. Binuhat ni Paloma ang bangkay ni Don Apong. Bago ito umalis, tumingin ito sa kanila. Huwag kayo mag-alala. Hindi kayo pagbibintangan na pumatay sa matandang ito. Ihatid ko ang bangkay niya sa istasyon ng mga pulis. At sasabihin kong ako ang pumatay. Isang babaeng aswang ang pumatay. Mabilis na umalis ang babaeng aswang. Bitbit nito sa balikat ang wala ng buhay na si Don Apong. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balitang wala na nga ang matandang negosyante. Marami ang nagulat, pero mas marami ang nawindang nang pumutok ang balitang isang aswang ang tumapo sa buhay ni Don Apong. Samantala, mula nang mawala si Don Apong, hindi na rin tumira ang mag-iina sa mansyon na yon. Bukod sa hindi naman nila yun bahay, gusto na rin nilang makalimutan ang masasamang alaala sa bahay na yon. Isang buwan na ang nakalipas. Nanirahan na lamang sila sa isang simpleng bahay sa kalapit lang ding baryo. Naninibago pero unti-unti nilang sinasanay ang kanilang sarili sa simpleng buhay. Ang mahalaga na lang sa kanilang makakapatid ay kasama nila ang kanilang ina. Mabuti naman at nakabalik na rin kayo. Katatapos ko lang lutuin itong banana Q. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo pero sana masarap ang pagkakaluto ko. Magugustuhan naman namin yan basta luto mo, ma. Ganun ka ba nagluto lang, hindi masarap? Basta luto mo, ma, the best.
Walang duda yan. Ikaw pa ba? Sos, mga bulero talaga kayo. Nawala ang ngiti ni Doña Avria nang mapatingin ito sa kanyang likuran. Paglingon nila, bumungad sa kanila ang babaeng si Paloma. Maayos na itong tingnan. Hindi na mahahalata rito ang pagiging aswang nito. Paloma? Narito ako para humingi ng tawad at magpaalam. Patawad sa gulong idinulot ko. Patawad kasi kailangan kong gamitin ang batas ng aswang kaysa sa batas ninyo. Patawad kasi pinaslang ko ang haligi ng tahanan ninyo. Gusto ko na rin magpaalam. Wala na akong dahilan pa para makisama sa inyo. Hindi ko kayang makasama ang mga taong may koneksyon sa taong gumahasa sa akin at sa taong pinatay ko. Bukod doon, isa akong aswang. Iba ang mundo ko sa mundo ninyo. Kaya paalam at salamat sa pagtanggap nyo sa akin. Paloma? Sandali lang. Hinawakan ni Jordan ang kamay ng babae. Sandali niya itong niyakap. Kami ang dapat tumingi ng tawad. Alam kong kasuklam-suklam at walang kapatawaran ang ginawa ng tatay namin. Kaya patawad. Patawad sa lahat ng nangyari, Paloma. Kung hindi man matuloy kung ano man ang namamagitan sa atin, hiling ko na lang sana huwag mo akong kalimutan. Masaya na akong malaman na naaalala mo ko palagi. Ngumiti na lamang ng mapait si Paloma sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay umalis na rin ang dalaga. Sa mga sumunod na araw, nalaman na lamang nilang sumuko si Paloma sa mga pulis para sa nagawa niyang pagpatay. At dahil aswang ang dalaga, sa ibang kulungan ito inilagay. Walang kasiguraduhan kung kailan lalaya ang babae, pero isa lang ang alam ni Jordan. Kahit na gaano pa katagal ang hintayin niya, handa siyang maghintay. Dahil para sa kanya, wala siyang pakialam kung anong klaseng nilalang si Paloma. Alam niyang mabuti ang kalooban nito, kaya kahit na kailan ay hinding-hindi magbabago ang kanyang pagtingin dito. Sa ngayon, namumuhay ng mapayapa ang kanilang pamilya. Hindi man niya magawang dalawin ng dalaga, araw-araw naman niyang isinasama sa dasal si Paloma. Araw-araw niyang dinarasal na sana dumating ang araw na paggising niya isang umaga ay kasama na niya ang kanyang minamahal. Wakas. Sira ulo ka talaga kahit kailan.